Tinulungan ko ang kapitan na ayusin ang palaisdaan. Nagpuyat ako ng 3 magdamag. Napanatili ko ang halaga ng kargamentong iyon. 300,000 premium na isda. Sa handaan ng pagdiriwang. Hindi man lang niya ako pinaupo sa mesa. Ang pinakain lang niya sa akin ay bayad para sa pagod ko. 500 piso lang nagastos sa pagdiriwang. Binaligtad niya agad ang sitwasyon. Ang anak niya nakagagraduate lang. Ipinwesto para agawin ang pwesto ko. Sabi niya kanya raw ang palaisdaan. Siya raw ang bumili ng mga binhing isda. Ako lang naman ang nagpakain at nag-alaga. Wala namang kabuluhan ang ginawa ko. Napangiti na lang ako. Pinunas ko ang putik sa kamay ko. Tapos dumiretso ako sa punong himpilan para pumirma. Sino raw? Ang walang habas na hukay na pabigat at may babayaran pang pinsala. Akala niya natakot ako. Pero hindi niya alam. Nasa kamay ko ang kakayahang magpabago sa tila patay na palaisdaan at muling bumangon. Ibinuka ni Zhang ang bibig niya. Kumuha siya ng sobre mula sa bulsa niya. At iniabot kay Linye. Linye. Ito ang gasto sa pagdiriwang na ibinigay sa iyo ng kapitan. Tinanggap ni Linye ang sobre. Magaan lang. Hindi man lang mabigat sa kamay. Binuksan niya para silipin. 5 gusot-gusot na 100 pisong papel. Ginoong Zhang. Ang 300,000 paninda ay nailigtas. Nasa loob ng hukay na iyon ang buong ani ng baryo sa isang taon. Noong oras na iyon, lumabas si Zhaogang na nakaayos at pormadong-pormado. Ang dalagang galing sa syudad. Punong-puno ng pangmutya ang mukha. Linye. 500 piso ay maliit na halaga lang. Ikaw rin ay isang tagapagpakain lang. Sa hirap ng pagpupuyat sa gabi, huwag mong ipagmalaki na parang malaking bagay ka. Kung hindi lang ako pinaghahandaan ng trabaho ng tatay ko. Nasa bukid ka pa rin at nagbubungkal ng lupa. Tumingala si Linye. Ang mga mata niya ay malamig na ikinagiginaw ng loob ng iba. Kagaya ng napag-usapan natin noon. Pananatilihin ko ang kargamentong ito. Pananatilihin ko ang kargamentong ito. Bigyan mo ako ng 5% tubo. 15,000 iyon. Lumabas ng pinto si Zhao Fugi na may hawak na baso ng alak. Napalakas ang boses. Sinadya niyang iparinig sa lahat ng bisita sa bulwagan. Linye. Sa buhay, kailangan marunong kang tumunton sa utang ng loob. Sino ang bumili ng mga binhing isda? Kanino ba ang palaisdaan? Kung wala ang palaisdaan ko, saan mo ilalabas ang lakas mo? Ngayon ay bumalik na si Gangzi para pumalit sa trabaho. Isa siyang top student mula sa provincial na agricultural school. At ang ginagawa niya ay siyentipikong pag-aalaga at pagtatanim. Ang mga paurong mong paraan. Walang kabuluhan ang mga iyan. Dapat tinapon na lang noon pa. Nagtawanan ng malakas ang mga bisita. May sumunod pang sumang-ayon pa nga. Linye. May pagkain ka ng inialok ng kapitan. Dapat marunong kang sumunod sa alituntunin. Bilang isang manggagawa lang. Gusto mo pang humati sa pera ng boss. Ang kapal din ng mukha mo. Hindi nagsalita si Linye. Tumayo siya. At ipinagpag ang putik sa lailayan ng pantalon niya. Ang 500 piso. Maingat niyang tinupi at isinilid sa bulsa. Sige, Kapitan Zhao. Mula ngayon, hindi na ako magtatrabaho. Sa loob ng 3 taon, ginastos ko ang gamot para sa tindahan ng kutsero. Kahit pa sabihing nagmukha na akong aso. Umisi si Zhaogang. Kung hindi mo gagawin, huwag. Umalis ka. Bukas bibili ako ng otomatikong panghalo. Walang amoy na itlog na ito. Gagawin ko pa rin ang husto ang malaking cake. Gusto kong malaman ng lahat na mas malakas ako kaysa sa kanya. Ni isang segundo, hindi tumigil si Linye. Paglingon niya, umalis siya. Pero hindi siya umuwi. Diretso siyang pumunta sa punong brigada. Makalipas ang kalahating oras, si Kapitang Lao Chen ay nakatingin. Sa kasunduan ng pagkuha sa kamay niya. Nang nakakunot ang noo. Linye, baliw ka ba? Akuin mo ang mabahong hukay sa dulo ng kanluran. Marumi ang tubig doon. Puro putik at basurang industrial ang nasa ilalim. Puro putik at basurang industrial ang nasa ilalim. Ang loob ng nayon, dihang. Puro putik at basurang industrial ang nasa ilalim. Sino ang magbabayad kung may pumalpak, Linye? 5,000 ang bayad mo sa pagkuha. Pero buong kabuhayan na ninyong pamilya ang nakataya. Chen Zhu. Tio Chen. Pumirma na ang papel. Ang gusto ko lang ay ang hukay na iyon. Sa paglubog ng araw, nakatayo si Linye sa gilid ng hukay, bahagyang naglalabas ng malamig na hangin. Sa tabi ng mabahong itim na lasyan. Sa palibot ay puro mga ligaw na damo. Pinagtatawanan siya ng buong nayon. Para talaga siyang tumaya sa isang hukay na walang lunas. Pinagtatawanan siya ng buong nayon. Kahit ang damo sa hukay na iyon hindi na tumutubo. Zhao Fugi. Zhaogang. Akala ninyong wala akong alam ha? Di ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang tunay na galing. Umiwas si Linye sa karamihan. Iniabot ang kamay at hinipo ang dibdib. Yung minanang berdeng jade pendant. Sa ilalim ng sikat ng araw. Ay kumislap ng mahina at halos di mapansing liwanag. Si Linye, mag-isang nakaupo sa tabi ng hukay ng tubig. Sa loob ng napabayaang kubol. Ay nakaramdam ng biglang paninikip ng sikmura. Para mapanatili ang imbakan ng isdang pantropiko. 3 gabi siyang halos walang tulog. Hindi pa pumapasok ang tubig.
Katatapos lang niyang ibuhos ang mga ipon ng ilang taon. At buong-buo nang naibigay ang bayad sa pagkuha. Ngayon, sa katawan niya, si Zhao Fugi na lang ang natitira. At ang 500 ipinambili ng sigarilyo at panglakwatsa. Walang galing. Napakagatsilin niya sa panga. At kusang tumigas ang palad niya. Tinusok ng matalim na kuko ang gitna ng palad niya at napunit iyon. Isang patak ng sariwang dugo ang di sinasadyang. Dumikit sa dibdib. Sa berdeng jade pendant na suot niya sa mahabang panahon. Yuhm! Biglang pumutok ang pendant. At tanging siya lang ang nakakita ng matingkad na berdeng liwanag. Sandaling nabulag si Linye. At nagbago agad ang tanawin sa paligid. Naglaho ang mabahong at nakakasulasok na hukay ng tubig. Kapalit nito, isang kakaibang espasyong may sukat na mga 10 metro kwadrado. Sa gitna ng espasyo, may isang bukal na kasing liit ng palad, malinaw at parang jade. Ang pinanggagalingan ng bukal ay tuyo at halos walang tubig. Ngunit sa pinakailalim, may isang patak na nakalutang ng tahimik, naglalabas ng matingkad na berdeng likidong puno ng sigla. Sa isip ni Linye, biglang bumuhos ang isang bahagi ng sinaunang alaala. Espasyo ng banal na bukal. Isang patak ng espiritong likido. Kayang maglinis ng daan-daang lason. Maghugas ng isip at katawan. At maging sanhi pa ng pagbabago sa mga jinn ng mga nilalang sa tubig. Tumatalon ang puso ni Linye. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa palaisdaan ng Ginto Karpa. Sobrang linaw ng tubig, ang ganda sa mga isda at lamang dagat. Ano ang ibig sabihin nito? Kung talagang ganito kapangyarihan ang espiritong likidong ito, huwag nang banggitin ang Sapang Juehu. Kahit ang maputik na palaisdaan pwede. Kaya rin niyang magpalaki ng gintong koy. Nabuo ang isang pasya sa isip niya. Lumabas siya sa espasyo. Ang patak ng berde at malinaw na espiritong likido. Paglitaw nito sa dulo ng kanyang daliri. Parang isang butil ng purong-puro na walang halong iba. Dalisay na berde. Kahit buhay o patay. Tingnan na lang natin kung papatok ito. Hindi na nagdalawang isip si Linye. Ibinagsak niya ang patak ng espiritong likido. Sa itim na parang itim na tinta na sa pangjuehu. Patak. Kasabay nito, may napakahinang tunog ng pagbulwak na umalingaw-ngaw. Sa susunod na sandali, nangyari ang isang himala. Ang dating mabigat at mapanglaw. Na parang malagkit na sabaw ng itim na tinta ang ibabaw ng tubig. Ay biglang umapaw at mabilis na umalimbukay. Ang basura sa industriya sa ilalim ng tubig. At ang nabubulok na damong tubig na naipon sa loob ng maraming taon. Parang nakatagpo ng panlinis sa mundo. Ang pinakamakapangyarihang panlinis. Nagsimula itong magwasak at matunaw ng walang habas. Kasabay ng mahinang pag-akyat ng ambon. Ang nakakasulasok na amoy ng baho at panis. Ay naglaho sa bilis na kita ng mata. Sa loob lang ng kalahating oras. Ang 10 ektaryang sa Pangjuehu ay naging malinaw hanggang sa kita ang ilalim. At sa ilalim pa ng liwanag ng buwan. Makikita mo ang pinong dilaw na buhangin sa ilalim ng tubig. Sinandok niya ang isang dakot na tubig. Wala itong kahit anong kakaibang amoy. Bagkus ay may dala pangang. Matamis na nakaantig sa puso. Ayos na. Fugi, Zhaogang. Hindi niya siguro akalain na ganito rin kalaki ang kaya kong iangat, ano. Ang basurang laso na tingin niyo ay wala ng pag-asa. Ngayon ay naging nangungunang hiyas na pangsuwahe sa buong mundo. Gurgle, muling. Tumunog ang kanyang tiyan sa gutom. Hinipon ni Linye ang kanyang bulsa. Ang 500 yuan sa loob. Ito ang perang gagamitin niya bukas sa bayan. Para bumili ng mga binhing isda. Kahit 1 sentimo, hindi niya pwedeng galawin. Sa may bungad ng nayon. Sa maliit na tindahan ng pamilyang Su. Ito lang ang tanging lugar sa buong nayon na may ilaw pa. Itinulak ni Linye ang pinto at pumasok. Sa likod ng counter. Isang simpleng bihis. At nakatali ang buhok sa ponytail na dalaga. Ang abala sa malabong ilaw habang nagbibilang ng pera. Siya si Su Qingqing. Siya lang ang nag-iisang inang may sakit na nakahiga sa bahay. Kaya sobrang hirap ng buhay niya. Pero sa buto niya, nakasiksik pa rin ang tigas ng loob. Ibinuka ni Su Qingqing ang ulo. At nang makita niya ang malungkot na anyo ni Linye, napahinto siya. Kuya Lin, ano nang nangyari sa inyo? Ang mga prominenteng tao sa nayon. Pumunta na lahat sa bahay ng Zhao para kumain ng malaking salu-salo. Siya lang dahil mahirap ang pamilya niya. Ang nasiksik at napag-iwanan. Hindi nakisaya. Umiti ng mapait si Linye. Qingqing, pwede ba akong umutang ng 2 tinapay? Hintay lang ako hanggang lumipas ang sandaling ito. Ibabalik ko sa inyo pati tubo. Namumula ang paligid ng mga mata ni Su Qingqing. Mabilis kumalat ang mga chismis sa nayon. Narinig na niya na si Linye ay pinalayas ni Zhao Fugi. At nadamay pa siya sa usapin ng sapa ng Juehu. Hindi siya kumuha ng tuyong tinapay. Bagkus, dumiretso siya sa kusina. Hindi nagtagal. Naglabas siya ng isang malaking mangkok ng mainit na pansit na may 2 itlog sa ibabaw. Tapos, kumuha pa siya ng isang bote ng lila na gamot. At isiniksik iyon sa kamay ni Linye. Linye, alam kong masakit ang loob mo. Libre dito. Kumain ka ng maayos. May sugat ka sa kamay. Pagkatapos mong kumain, pahiran mo ng gamot. Ang pamilyang Zhao, wala silang konsensya. Pero huwag kang susuko at pababayaan ang sarili mo.
Lason ang tubig sa hukay na iyon. Kahit damo, hindi mabubuhay doon. Bakit hindi mo man lang alagaan ang sarili mo? Nakahawak si Linye sa mangkok, at naligo sa singaw ang kanyang mga mata. Madaling magdagdag ng ganda sa maganda na. Mahirap mag-abot ng uling sa gitna ng niebe. Noong siya ay niyurakan ng buong nayon. Sa gitna ng pagdurog sa kanya ng buong nayon. Tanging ang dalagang kasing hirap din niya. Ang nagbigay sa kanya ng mainit na pagkain. King, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ako tanga. Ang hukay na iyon. Kapag iba ang nag-alaga, magiging dead end lang. Ako ang mag-aalaga. Gagawin ko iyong isang kayamanang sisidlan. Sa loob lang ng kalahating buwan. Hindi lang kita babayaran ng buo. Kundi pati ang utang ko sa iyo. At gagawin ko ring maayos. Ang buhay mo at ng tatay mo. Sa isip ni Su King, si Linye ay na-stress lang at nagsasalita ng kalokohan. Napatango na lang siya nang walang magawa. Pero hindi na niya ito masyadong pinuna. Sige, kain na. Hindi pa ubos ang nasa kaldero. Bukas, pupunta ka sa bayan, di ba? Sakto, bukas din ako bibili ng mga paninda. Sabay ka na sa tricycle ko, ha? Nilunok ni Linye ang huling subo ng sabaw. At buong lakas na tumango. Maaga bukas. Pupunta tayo sa bayan para mamili ng paninda. Handa na ang lahat. Kulang na lang ang swerte. Nalinis na ang tubig sa sapa ng Juehu. Bukas. Gagamitin na niya ang ibinigay ni Zhao Fugi. Na nakakainsultong 500 yuan. Para pasimulan ang una niyang puhunan sa paghihiganti. Sakay si Linye sa luma ni Su King. Na tricycle. At nakarating sila sa pinakaliblib na sulok ng pamilihan. Dito, puro mga isdang pangit tingnan ang tinitinda. Mga panindang halos patay na. Ang matabang may-ari ng pagkaing dagat ay may hawak na lambat at nagsasalok ng isda. Nang makita si Linye na lumapit, kumaway siya ng may pagkainis. Aalis na. Huwag kang nakaharang. Hindi mo ba nakikitang lahat ay nakatihaya na? Ang mga isdang ito at bulok na hipon ay basura na lang. Biglang luminaw ang mga mata ni Linye. Itinuro niya ang ilang malaking palanggana. Boss, itong mga isdang halos 3 kilo na ito. At iyong basket ng mga alimasag na halos wala ng galaw. Kukunin ko lahat. 500. Gagawin mo ba o hindi? Natigilan ang boss. Tinitigan si Linye na parang may kung anong kakaiba siyang nakita. May sira ka ba sa ulo? 500 para bumili ng isang bunton ng mga isdang pang-alaga. Umuwi kayo at mga moy. CJ. Ngayon talaga, may nakabangga akong napakalaking salot. Bihira lang makatagpo ng ganitong kalaking abala. 500, kunin mo na lahat. Isama mo na rin ang ilang sirang plastik na timba na ito. Nakatayo si Su King sa tabi. Bahagyang hinila niya ang laylayan ng damit ni Linye. Kuya Lin, nahilo ang mga isdang ito. Kahit itapon mo sa tubig, hindi rin aabot ng kalahating araw ang buhay nila. Ang 500 ito mo. Last mo na iyang puhunan. Lumingon si Linye at ngumiti sa kanya. King. Hindi na mabubuhay ang mga iyan sa iba. Kaya ko. Maghintay ka na lang at panoorin ang magandang palabas. Sa kanlurang dulo ng nayon ang sapa ng Juehu. Matinding tirik ang araw. Ibinuhos ni Linye ang ilang malalaking balde ng naghihingalong isda at hipon. Lahat ay ibinuhos niya sa hukay. Tinitigan niya ang mga isdang nakataob ang tiyan. Ang mga isda at hipong halos wala ng buhay. Na walang lakas na pumipigla sa ibabaw ng tubig. Malamig na napangisi si Linye. Agad niyang ginising ang jade pendant sa kanyang dibdib. Banal na bukal. Ikaw na ang bahala. Ang ikalawang patak ng luntiang espiritual na likido ay tahimik niyang pinatak sa tubig. Muling naganap ang di makapaniwalang tanawin. Ang dating nanghihinang mga grass carp, nang madapuan ng espiritual na likido, na nahalo sa tubig ng hukay, ay biglang nanginig ng todo. Ang mga nakatakip sa kanilang kaliskis, na mga mansa ay agad na naglaho. Ang dating maputlang mga mata, ay biglang nagningning sa masiglang sigla. Splash! Isang grass carp na may bigat na mga 1 kilo, ay biglang iwinasiwas ang buntot, at tumalo ng kalahating metro mula sa tubig. Sa ilalim ng araw, ang mga kaliskis nito ay tila unti-unting nagliwanag, na may patong ng madilim na gintong kintab. Kasunod nyon, ang buong sapa ng Juehu ay parang tuluyang kumulo. Ang mga isdang putik ay parang maliliit na itim na dragon. Sa malinaw na ilalim ng hukay na nagkakagulong gumalaw ng todo, ang mga alimango ay mas lalo pang ikinakampay ang malalaking sipit. At sakim na sinisipsip ang sigla sa tubig. Hindi lang kayang gamutin ng espiritual na likido. Kaya rin itong magpasibol ng mutasyon. 3 araw. 3 araw lang ang kailangan. Magiging baol ko na rito ang pera. Pagkalipas ng 3 araw, isang bagong-bagong pick-up. Ang mayabang na huminto sa gilid ng sapa ng Juehu. Nagtaas ito ng alikabok. Si Zhao Gang ay nakasuot ng branded na damit. At may suot na sunglasses. At may kasunod pang ilang. Tambay na pasaway sa nayon. Hindi ba iyan si Linye, ang sikat na alaga ng hayop sa ating nayon?
Sabi nila, inubos mo na ang lahat ng ipon mo. At pumunta ka pa sa bayan para bumili ng isang bunto ng isda. Tapos inihagis mo rito sa hukay na ito, haha. Ano ngayon? Ipinagkatiwala ng pamunuan ng baryo sa iyo ang hukay na ito. Plano mo bang gawing pangpalaki ng malalaking isda ito? Tumawa rin ng malakas ang mga tambay. Mukhang inangat mo ang posisyon ng batang iyan. Nabaliw sa sobrang inis. Lingy. Kapag umabot sa nayon ang baho ng hukay na ito. Kailangan ka naming singilin sa opisina ng pangkat. Paalsahin ka sa nayon. Zhaogang. Ang automated na makina mo sa palaistaan ng pawikan. Naayos na. Hindi nagbabantay sa bahay. Bakit ka pa pumunta rito para manggulo? Nasapol sa masakit niyang punto si Zhaogang. Biglang tinanggal ang salaming maitim. Sa mga araw na ito talagang ang. Dahil hindi tama ang binibigay na pakain ng makina. Nakapinsala ng higit 10 pawikan. Ngayong araw, ako. Nandito ako ngayon para ipaalam lang sa iyo. Ang sirang hukay na ito ay nakasisira sa kaayusan at anyo ng nayon. Pinayagan na ng opisina ng pangkat. Bukas magdadala ako ng bulldozer. Para tabunan ang hukay na ito. Ngumiti si Linye. Hindi siya nakipagtalo kay Zhaogang. Sa halip tumalikod siya. At ang hawak niyang sobrang laki at pinatibay na lambat ay mariing isinubsob sa malinaw na tubig sa ilalim ng hukay. Pagtatabo ng hukay, baka hindi mo kayang tabunan iyan. Wash! Kasabay ng isang malakas na pagsabog ng tubig. Umalsa ang mga kalamnan sa magkabilang braso ni Linye. Mariing hinugot ang lambat mula sa tubig. Sa malaking lambat, puro pala malulusog at matatabang isda. Na kumikislap ang mga kaliskis. Na dekalidad na grass carp. Mas kapansin-pansin pa ang laki ng katawan nila. 3 araw na ang nakalipas. Na dati ay mga 2 kilo lang bawat isa. Ngayon, bigla. Bawat isa ay umabot na sa mga 3.5 kilo. Bawat isa ay punong-puno ng sigla. At napakalakas. Halos mapunit pa ang lambat sa lakas nila. Ilang piraso ay kasing laki ng palad ng isang matanda. Ang taba ng alimango ay halos pumutok na sa tigas ng kabibi. Napakagandang mutant na alimango na nakasiksik sa gilid ng lambat. Ang malisyosong ngisi sa mukha ni Zhaogang ay natigilan agad. Maging ang ilang siga ay natulala. Halos bumagsak ang panga sa gulat. At paulit-ulit na kinusot ang mga mata. Ha, grass carp ito. Paano magkakaroon ng ginto kulay na grass carp? Bakit hindi na mabaho ang tubig sa hukay na ito? Sa sandaling iyon, isang itim na Mercedes ang huminto sa likod ng pickup. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit. At may malaking tiyan na nasa gitnang edad. Ang nagmamadaling bumaba. Siya mismo ang may-ari ng pinakamagarbong restoran ng Haishan, si Wang na mataba. Si Boss Wang. Hindi pinansin si Zhaogang. Nakapako ang matutulis na mga mata. Isang pares ng mata ang matamang nakatitig. Ang 2 mata ay lalo pang napatitig. Ang mga isda sa lambat ni Linye. Sa sobrang saya ay nanginginig pati ang boses niya. Napakaganda. Talagang napakaganda. Likas na ligaw at malayang inaalagaan na grass carp na may gintong likod. 20 taon na ako sa industriya ng isda at lamang dagat. Wala pa akong nakitang kasing perpekto ng kalidad nito. Binata. Ang mga isda mo rito. Bibilhin ko lahat. Ang grass carp, bibilhin ko sa halagang 100 yuan kada kalahating kilo. Ang alimango ko, bibilhin ko sa 200 isa bawat isa. Pipirmahan na natin ngayon ang kontrata. Nang marinig niya ang presyong ito, parang biglang may pumutok na kulog sa isip ni Zhaogang. Parang may malakas na dagundong ng kulog. Nayanig ang buong katawan niya ng 2 beses. 100 kilong damong isda. Mas mahal pa ito kaysa sa tilapia ng kanilang bahay. Itataas ni Linye ang basa at mabigat na lambat. Ihahagis papunta sa pampang. Nakangiting hindi naman talaga nakangiti siyang tumingin. Namumutla ang mukha ni Zhaogang na parang papel. Eksperto sa teknolohiya. Ang sabi mo lang kanina. Bukas magpapadala ka ng excavator. Para hukayin ang lupa ko ng maayos. Bilisan mong kumuha ng pera ngayon. Huwag mo nang sayangin ang oras. Mag-ingat ka. Baka masira mo ang lock plate nitong gintong koy. Pwede itong maging pambihirang yaman ng isang restoran o tindahan ng alak. Nagkandautal ang driver sa pagmamadali. Kinuha niya mula sa likurang compartment ang malaking timbangan. Bawat isang dambuhalang mutasyon na damong isda ay inilalapag. Ang presyo mula sa kumpanya ng pagtatasa ay pumailan lang ng baliw. Tinitigan ng driver ang mga numero. Malakas siyang lumunok. Boss, 125 kilo ang damong isda. 50 dakilang alimango. Pawang mga top grade na produkto. Isang kislap ng mataba at malaking hita si Wang Pangzi. Diretsong binuksan ang zipper ng kanyang bag. 20 kilo ang damong isda. Kung susumahin sa tig 100 yuan. 200,000. 550 alimango. 200 ang bawat isa. 10,000 at isa. Kabuuan ay 32,400 piso. Walang pag-aalinlang ang kinuha ni Wang Pangzi sa bag. Ang mahigit 30,000 pera sa cash.
Bagong kintab na pulang dilata. Kumikinang sa pula sa ilalim ng araw. Mabilis niyang isiningit ang pera sa kamay ni Linye. Mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Ito ang bayad sa deposit at sa mga isda. Sa hinaharap ang mga paninda mo sa hukay na ito. Ako na sa Haitian restaurant ang magbubungkos at kukuha. Siguradong pasok ang presyo at matutuwa ka. Sino ang mga has na makipag-agawan sa iyo? Parang pinutol mo na ang kabuhayan ni Wang Pangzi. Namilog ang mga mata ni Zhaogang sa gilid. Parang lalabas na ang mga iyon sa tindi ng pagkakatingin. 32,000. Itong tinatawag na high achiever. Ang teknisyang pinili mismo ng team. Buwan ng sahod lang ay 5,000. Gumastos si Linye ng 500 piso. Para bumili ng isang bunto na 3 isda. At inihagi sa putik na ito na wala nang pakialam ang kahit sino. Sa mabahong hukay sa loob ng 3 araw, ay naging mahigit 30,000 agad. Inalog ni Linye ang hawak niyang makapal na pulang dilata. Technician Zhao. Hindi ba sabi mo lang? Hindi ba sabi mo? May magsasabing darating ang truck ng hukay na lupa. O ang excavator ang darating. Narito na, may 10,000. Narito na rin. Isama mo na itong pambayad ko sa pagpadala ng excavator. Guna at tawagin mo na ang sasakyan. Namutla at namuti ang mukha ni Zhaogang. Parang payaso sa sirkus na nanginginig sa takot. Nagtinginan din ang mga alalay na parang nagkakaintindihan. Pero walang ni isa sa kanila ang nangahas kumilos. Napakalaking halaga niyan. Mahigit 30,000 piso. Sa loob ng isang taon nila, hindi rin makakakita ng ganyang kalaking pera. Linyi, huwag kang masyadong magmayabang. Ang lakas ng loob mo para kang tumapak sa dumi ng swerte mo. Baka sa ilalim ng hukay na ito. May nakatagong ligaw na mga DS pala. Magkano lang ba ang kita sa pagbenta ng isda? Sa aking palaisdaan ng mga pawikan. Pero 3 milyon ang isang napakahusay na pawikan. Kapag nailabas ko na ang paninda. Ang liit ng perang iyan. Ni hindi pa sapat para ipambihis ko ng sapatos. Si Zhaogang ay nagitngit sa galit. At nagbitiw ng matinding banta. Gumapang at sumuot pa siya sa pickup truck. Tapos tinapakan ang silinyador at tumakas ng aligaga. Tiningnan ni Linye. Ang alikabok na iniwan ng pickup. At kumislap ang panunuya sa kanyang mga mata. 3 milyong pawikan. Nagingit-ngit si Zhaogang. Sa kaya mong iyan. Malalaman mo agad. Malalaman mo agad kung ano ang tawag sa kawalang pag-asa. Makalipas ang kalahating oras. Sa opisina ng komite ng nayon. Ipinatong ni Linye ang makapal na bungkos ng pera. Sa mesa ni Chen. Chen. 4,500 ito. Ang bayad sa upa sa Juehuking para sa 1 taon. Kumpleto na ang kulang ko. Ganap nang may bisa ang kontrata ngayon. Ang hukay na ito. Ang lupang ito. Akin na. Tiningnan ni Chen ang perang nasa mesa. Tapos ay tiningnan muli si Linye. Halos malaglag ang panga niya. Linye, saan mo nakuha ang dami ng pera na iyan? Hindi ka naman gumagawa ng iligal na bagay, di ba? Malinis na malinis ang pinanggalingan nito. Sabi ni Chen. Mula ngayon, ang kanlurang bahaging iyon ng lupa. Bukod sa akin. Walang ibang pwedeng gumalaw. Pagkasabi niya nito, lumingon si Linye at umalis ng malalaki ang hakbang. Naiwan si Chen na tuliro sa hangin. Sa bungad ng nayon. Sa tindahang pandukot ng pamilya Su. Tanghaling tapat at tirik ang araw. Halos walang tao sa loob ng tindahan. Si Su Qingqing ay gumagamit ng lumang tuwalya. Para punasan ang mukha ng kanyang nakaratay na ama. At basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Nakarinig siya ng mga yabag. Paglingon niya, nakita niyang papasok ng malalaki ang hakbang si Linye. At diretso niyang inilapag ang 2,000. Sa salaming counter. Kuya Lin. Ano ito? Kinuha ni Linye ang isang boteng malamig na soda. Binuksan niya ito at humigo. Banayad ang tingin. King. Sabi ko na. Sa loob ng kalahating buwan, babayaran kita pati tubo. 2,000 ito. Bayad ito sa pansit mo kagabi at sa perang hiniram mo. At pati sa utang mo sa credit. Ang natitira. Ipambili mo ng kaunting pampalakas para kay Tio. Paulit-ulit na nagpamaywang si Su Qingqing. At sa sobrang pagmamadali ay namula ang mukha niya. Hindi pwede. Hindi ganyan kalaki ang utang. Sapat na ang 100. Sa Juehuking mo, kailangan mo pang maglagay ng puhunan. Saan ka kukuha ng pera? Hindi na nakinig pa si Linye. At isinuksok ang pera sa kanyang kamay. Ang unang batch ng isda sa hukay. Naibenta na. Kumita ng 30,000. Kailangan tanggapin mo ang perang ito. Wala ang pansit kahapon ng gabi. Hindi ko kayang tiisin, ako si Linye. Bukod pa rito. Huwag ka nang sumakay sa sirang tricycle na iyan. Sa hapon, isara mo ang pinto. Sumama ka sa akin papuntang bayan. Bibili ako ng bagong agricultural tricycle. Mula ngayon, sabay na natin gagamitin sa paghakot at paghahatid. Nang makita ni Linye ang matibay na tingin nito. Hawak ni Su Qingqing ang 20,000 yuan. Biglang namula ang mga mata niya. May umusbong sa puso niya. Isang pakiramdam ng seguridad na dati ay wala pa. Sa kabila naman. Sa fish pond ng pamilyang Zhao. Napaigtad si Zhaogang sa isang sipa. Sa tabi ng plastik na bariles. Parang napahiya at napaglipasan ng gulat.
Pabalik-balik sa gilid ng pampang. 3,000. Putang isdang inaalagaan niya. Paano niya nagawang makahuli ng 3,000? Namumula ang mga mata niya. Ang inggit ay parang ahas na kumakain sa loob niya. Dumadamba sa kanyang loob. Sa sandaling iyon, isang lalaking sakay ng delivery van. Ang lumapit na salesman ng feed. Young Master Zhao. Iniisip mo pa rin ba na mabagal lumaki ang corp ng pamilyang Zhao? Tingnan mo itong bagong feed namin. Nilagyan ito ng special growth stimulant. Kapag pinakain lang ito, sisiguruhin itong lalaki ng mabilis ang corp mo. Isang pisang lambot. Easy. Sabi raw, sa loob ng 3 buwan dapat nang maipapadala. Pero sa loob lang ng 1 buwan pwede nang maihanda para sa kontrata. Natigilan si Zhao Gang. Growth stimulant. Hindi ba illegal iyan? Kapag may kumanta, naalala niyang hawak ni Linye ang 3,000 yuan. At ang palabas niyang maangas na nakakagahasa ng sariling mukha. Lubos na malinaw kay Zhao Gang. Natabunan na siya ng inggit. Kaya nga pala ni Linye buhayin ang patay na isda. Akala mo sobrang talino niya. Pero hindi pa rin niya masigurado ang ilang corp. Bigyan ninyo ako ng 50 supot. Ibagsak ninyong lahat sa makina ng pakain. Dagdagan ang dami ng pakain. Gusto kong mailabas ito sa loob ng 1 buwan. Ako ang bahala sa pwesto mo sa negosyo. Si Linye na hampas lupang iyon. Kasabay na nakakakilabot na ugong ng makina. Ang malalaking halong feed na may mahihinang klase ng stimulant ay kulay pulang maitim. Parang buhos ng malakas na ulan. Bumuhos sa fish pond ni Zhao Gang. Sa ilalim ng tubig, ilang pirasong dati ay malulusog. At masiglang premium carp. Pagkalunok nila sa mga feed na iyon, may lumitaw na mga napaka-abnormal na mapuputing batik na parang niebe. Isang sakunang sapat para sa buong ari-arian ng pamilyang Zhao ay halos mapuksa. Nagsimula na ang countdown. Mabilis at maayos na inilabas ni Linye. At ibinigay ang 3,000 yuan sa amo. Lumingon siya at tumingin sa kotseng nakatigil sa gilid. Sina Su King na kumikislap ang mga mata. King, sakay ka na. Mula ngayon, kapag bibili tayo ng mga paninda sa bayan, hindi ko nagagamitin ang sasakyan mong iyon. Yung kalansing na sira na nga, 3 gulong na lang. Hinaplos ni Su King ang bagong pintura ng sasakyan. Medyo matarik ang sitwasyon, Jinche. Pero hindi maitago ng sulok ng labi niya ang ngiti. Kuya Lin, ang ganda ng sasakyang ito. Pero kakasweldo mo lang at kumita na agad. Ang laki ng gasto sa ganyan. Ang laki ng gasto sa ganyang sasakyan. Kahit sa hukay, kailangan pang maglagay ng punla ng isda. Sumampa si Linye sa driver seat. Sanay na sa pagandar. Umugong ng malalim ang makina. Huwag kang mag-alala. Ang natirang pera. Sapat na para makabili ng 1 bundok na ginto. Sapat na para makabili ng 1 bundok na ginto. Tara, ginto. Punta tayo sa pamilihan ng punla ng isda, ginto. Ang pinakamalaki sa buong bayan. Pangunahing bukluran ng pagpaparami ng punla ng isdang pantubig. Hindi pinuntahan ni Linye ang mga tindahang malapit sa kalsada. Kundi dumiretso siya sa pinakamatipid na malalaking carp at crucian carp na mabenta sa merkado. Kundi dumiretso siya sa sulok na tindero. Tingnan mo ang punlang itim na isda. Ang bagay na ito ang hari sa tubig. Ang bagay na ito ang Panginoon sa tubig. Carnivoro. Mabilis lumaki. Masiksik ang laman. Pero malaki ang bibig. Hindi kami nangangahas magpalaki ng ganyan sa pabrika. Tumango si Linye. Nasinilip na niya sa loob ng palaisdaan. Itong itim na isda ang gusto ko. Bigyan mo ako ng 50,000. Ang pinakamatinik na punla ng itim na isda. Yung may pinakamagandang sigla. Hindi lang iyan. Lumingon ulit si Linye at tumungo sa bahagi ng pagpapakita ng isda. Lahat dito ay tig-1 dolyar lang. Karaniwang murang maliliit na carp. Makukulay at halo-halo. Walang gaanong halaga sa pagpapakita. Boss. Itong pinakamurang maliliit na carp. Kunwari mo ako ng 20. Yung may pula at puti na halo at purong ginto ang kulay. Hindi maintindihan ni Su King. Hinila niya ang manggas nito. Kuya Lin. Ang itim na isda ay mabangis na kumakain ng laman. Mabangis ang ugali. Paano mo ilalagay sa iisang hukay ang itim na isda at ang carp? Paano mo ilalagay sa iisang hukay ang itim na isda at ang carp? Carp. Baka ni Buto hindi natira matapos kainin. Yung mga punlang isda na binili ni Linye ng 5,000. Buntot ng mga punla ng isda. Napakurap si Su King. King. Ang gusto ko ay balanse sa ekolohiya. Mabangis ang itim na isda. Kaya nitong wasakin ang kompetisyon. Ang mahihinang halong isdang naiwan sa hukay noong una. Tungkol naman sa mga carp, hindi sila para gawing pagkain ng itim na isda. Sila ang magiging pambihirang yaman ko sa hinaharap sa lungsod ng banal na tibok. Sa tulong ng espasyo ng banal na bukal. Malinaw na malinaw kay Linye. Hindi lang kayang baguhin ng lihim na likido ang anyo ng mga lamang tubig. Magbibigay din ito sa kanila ng halos. Perpektong pakiramdam ng teritoryo at likas na talino. Ang mga carp na iyon. Ang maghahatid ng nakagigimbal na pagbabalik. Kahit siya mismo ay may inaasahan dito. Bandang dapit hapon. Sa liblib na hukay. Nililawan ng papalubog na araw ang ibabaw ng tubig na parang pira-pirasong ginto. Isang timba-timbang punla ng itim na isda. At ang 20 murang
Naitapon ni Linye sa hukay ang mga maliliit na carp. Banal na bukal. Pakawalan. Ang ikatlong patak ng berdeng likido. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Linye, eksaktong tumulo ito sa gitna ng tubig. Ang walang hugis na espiritong lakas ay kumalat ng ligalig sa ilalim ng tubig. Ang bagong salang na itim na isdang binhi. Noon, may kaunti pa silang gaspang. Sa sandaling madikit sa espiritong likido, parang tinurukan ng matinding pampalakas. Ang itim nilang likod, bahagyang lumitaw. Ang isang patong ng madilim na gintong guhit. Kasinlaki lang ng kuko noon. Ang katawan nila, sa bilis na kita ng mata, naging bilugan at busog. Punong-puno ng makinis at pumuputok na lakas. Para silang pangkat ng mga lihim na mamamatay tao sa ilalim ng tubig. Agad silang sumisid sa kailaliman. Sinimulan nilang linisin ang ilalim ng sapa ng Jehu. May mga itlog ng uod at bulok na laman. Mas nakakagulat pa ang 20 koy na iyon. Hindi sila lumubog sa ilalim, kundi sakim na gumalaw. Sa gitnang bahagi kung saan tumutulo ang espiritong likido. Ang dati ay halo-halong kaliskis. Parang pinapanday ng di nakikitang apoy. Isa sa kanila, ang maliit na koy na may pulang batik sa noo. Nagsimulang malaglag ang halo-halong kulay sa katawan nito. At napalitan ng parabang pinakamagandang kalidad. Ng purong puti na parang di kalidad na jade. At kasing linis ng bagong niebe, na may nakakasilaw na pulang tuldok sa ulo. Sa ibabaw ng tubig, hindi mo na malayan may sumibol mula sa gilid. Na mga lunti ang dahon ng lotus. Ang buong Jehu. Sa sandaling ito, hindi lang wala ng baho. Kundi may dalang. Nakakapreskong samyo na bumabalot sa dibdib. Nakatayo si Sukingking sa pampang. Habang nakatingin sa tubig na parang panaginip. Tulala siya sa ganda. Kuya Lin. Ang tubig na ito. Ang mga isdang ito. Parang nasa paraiso ng mga diwata. Lumapit si Linye sa tabi niya. At tinitigan niya ng mailalim. Ang lupang ito na sa kanya. King. Sinabi ko na. Gagawa ako ng paraan para mabuhay ka ng maayos. Kakaumpisa pa lang nito. Kinabukasan ng umaga. Palaisdaan ng pagong ng pamilya Zhao. Parang libingan ang katahimikan. Bumabalot sa hangin ang nakasusulasok na amoy ng bulok na isda. Nakasuot ng bota sa tubig si Zhao Gang. Maputla ang mukha na parang papel. Nanginginig ang buong katawan na parang salaan. Nakatitig siya ng tulala sa ibabaw ng tubig. At pati ang mga ngipin niya ay nagkakagulo sa lamig. Paano nangyari ito? Ang dating kumikinang na. Ibabaw ng palaisdaan ng pagong. Ngayon ay siksik-siksik na. Ang maliliit at malalaking pagong. Namamaga ng husto ang kanilang mga leg. Sobrang lala. At may madilim na pulang kulay sa bandang butas. Matigas ang mga paa. Nakataob ang puti nilang tiyan. Halatang laso na sila. Ang sakit sa pulang leg ay bigla ang sumiklab. Sa pagpapalahi ng mga pagong na ito. Pinakamapaminsalang palatandaan ito. Kapag sumiklab ito, napakabilis ng hawaan. Umaabot sa 70% ang namamatay. Nanginginig ang kamay ni Zhao Gang habang inilalabas ang cellphone. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang nagtitinda ng pakain na iyon. Pasensya na po. Naka-off ang numerong tinatawagan mo. Mandaraya. May problema ang batch ng feed na may hormone. Nasilak na ibinagsak ni Zhao Gang ang kanyang cellphone sa lupa. Mariing dumagundong sa sahig. Nang hina agad ang dalawang binti. Diretsong lumuhod sa putikan. Sa mismong sandaling iyon, isang OD-6 biglang huminto sa tabi ng palaisdaan. Ang kapitan ng nayon na si Zhao Fugi. Pulang-pula ang mga mata habang bumababa ng kotse. Nang makita niya ang siksikang mga karabao na palutang-lutang sa palaisdaan. Parang biglang dumilim ang paningin niya. Halos himatayin siya sa tindi ng pagkabigla. Isa kang suwail. Suwail ka. Dumaklot si Zhao Fugi at sumugod. Sinampal ng malakas sa buong mukha. Ibinalibag si Zhao Gang sa sahig. Sumirit pa ang dugo sa gilid ng labi. Hindi ba sabi ko, 2 araw pa lang ang nakalipas ng buksan ng matandang ito ang pwesto? Ang 300,000 kong pinakamagandang mga isdang koy. Bakit naging iisa na lang ang natira? Hindi ba graduate ka ng agrikultura? Hindi mo ba alam ang science sa pagpapalaki? Nangunot ang mukha ni Zhao Gang. Ginawa ko iyon para mas mabilis lumaki ang mga koy. Kaya nga bumili ako ng espesyal na gamot. Sino ba naman ang mag-aakala na mauwi sa ganito? Bigla ang pagkamatay. Hindi mo ba alam? Sa susunod na buwan, sa International na Chamber of Commerce, may darating na inspeksyon sa produkto. Nakapirma na ako sa kasunduang pampagpapalahi. Kung hindi natin maihaharap ang batch na ito ng di-kalidad na koy, 10 beses ang halaga ng kabayaran sa paglabag. 3 milyon. Lahat kami sa pamilya ay mapupunta sa kulungan. Nang marinig ang 3 milyon at kulungan, lubos na nang hina si Zhao Gang. Tay, iligtas mo ako. Ayokong makulong. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bilisan ninyong humingi ng eksperto sa bayan. Nakaupo lang si Zhao Fugi sa lupa na nanghihina. Habang tinititigan ang mga bangkay sa palaisdaan. Parang agad siyang tumanda ng 10 taon. Eksperto. Sa ganitong bigla ang sakit na pamumula ng hasang. Kahit dumating pa ang Diyos ay hindi na maililigtas. Bigla. Parang taong nalulunod si Zhao Fugi. Nahawakan ang huling hibla ng pag-asa.
At marahas na itinaas ang ulo. Linyi. Si Linye, ang munting baklang iyon, ay marunong pala ng lihim na paraan sa lupa. Pagkarinig ni Zhaogang sa pangalang iyon, lalo pang pumangit ang mukha niya. Kakalipas lang ng 2 araw, kumita na siya ng 300,000. Nagpapasikat ng husto. At ginagamit pa ang pera para ipasapak ako. Paanong babalik pa siya para tulungan ako? Dati, noong nagkasakit ang palaisdaang ito. Siya ang nagtiis para gumaling iyon. 3 beses na tong kailangan para gumaling. Puntahan mo siya at agad mo siyang pabalikin. Nagitngit sa galit si Zhao Fugi. At kumislap ang mga mata niya. Nang malamig na ningning na parang ahas. Wala siyang magagawa kundi bumalik. Nasa kamay pa rin niya ang kasulatan sa lupang iyon ng sapa ng Ju. At pinipigil din siya ng proseso sa pangunahing grupo. Sumama ka sa akin. Habang ako pa rin ang hari sa nayong ito. Dapat siyang sumunod na parang aso. At ibalik siya rito para magtrabaho. Mag-ama na Zhao, bitbit ang napakaraming pakana. At nangingilabot na kasakiman. Ay dumiretso patimog sa kanlurang bahagi ng nayon. Isang napakasarap at nakabibinging sampal sa mukha ang malapit nang magsimula. Malapit nang bumukas ang eksena. Nakatayo si Linye sa tabing ilog. May hawak na espesyal na pakain sa kamay. Dahan-dahan niyang inihagis ang alak sa tubig. Samantalang si Su Qingqing sa tabi ay tumutulong mag-ayos. Nang bagong bili nilang lambat sa pangingisda. Na may ngiting punong-puno sa mukha. Ang matagal nang nawalang kalmadong ngiti. Sa mismong sandaling iyon. Isang nakakabinging preno. Pinutol ang katahimikan. Isang itim na Audi Q6. Nakaparada ng pasulpot sa tabi ng hukay ng tubig. Malalaking hakbang na lumapit si Zhao Fugi kay Linye. Linye, huwag mong pakainin ang mga sirang isdang iyan. Agad na itigil mo na iyan. Sumama ka sa akin pabalik sa palaisdaan ng Corp. Kapitan Zhao. Ang lakas ng inom mo kahapon ng gabi ha. Ha? Nag-resign na ako. Napipigil ang galit ni Zhao Fugi. CJ, tigilan mo na ang kakasungit. Alam kong noong seremonya ng tagumpay noong araw na iyon. Naging medyo hindi ka komportable. Ganito na lang. Tataasan ko ang sahod mo. 5,000 kada buwan ang ibibigay ko sa iyo. Bumalik ka agad ngayon din sa palaisdaan. Ayusin mo ang sakit ng Corp para sa akin. Sa nangyari noon, hindi ko na lang iyon papansinin. Pagkarinig niyan, napuno sa galit si Su Qingqing hanggang pamumula ang mukha. Hindi na napigilang tumayo at lumapit. Kapitan Zhao, ang kapal naman ng mukha ninyo. Nang kailangan ninyo si Kuya Lin, pinabalik ninyo siya agad. Nang wala na kayong pakinabang sa kanya, pinapaalis ninyo siya na parang basura. Ngayon ang palaisdaan ni Kuya Lin. May patutunguhan na. Sa anong karapatan kayo babalik para utusan siya? Magsalita kayo ng maayos. Sino ba ang may kakapalan ng mukha rito? Sukdulan ang galit ni Zhao Fugi. Tinitigan niya ng masama si Su Qingqing. Pagkatapos ay lumingon kay Linye. Halata ang banta sa tono niya. Linye, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. May kaunting problema ang palaisdaan ng Corp. Kailangan namin ang paraan mo para mapabilis ang pag-ayos nito. Huwag kang paimportante. Ang lupang ito sa Juking. Nasa ilalim pa rin ng big pressure ng development team. Isang salita ko lang. At mapipilitan kang isauli ang hukay na ito. Pagdating ng oras, ang 30,000 mong kapital. Lahat ay mapapasingaw lang sa tubig. Sa wakas ay tumigil si Linye. Ang ginagawa ng kanyang mga kamay. Pagliko niya. At tiningnan si Zhao Fugi. Ang mukhang puno ng yabang at panlalamang. May malamig na pangungutya sa gilid ng labi. Kapitan Zhao. Ang bilis naman ng balita ninyo. Kahapon ng hapon. Naibayad ko na ang 4,000 matrikula. Ibinigay ko na ng buo kay Kalihim Chen. Ang kontrata ay naitakda na at nilagdaan na rin. Naipasa na rin sa bayan para sa formal na record. Ngayon, ang lupang ito sa Juking. Wala na kayong masabi pa roon. Natigilan si Zhao Fugi. Hindi niya inakalang ganito kabilis kumilos si Linye. Hindi pinansin ni Linye ang pagkabigla ni Zhao Fugi. Sa halip ay kalmado niyang inabot ang cellphone mula sa bulsa at pinatugtog ang isang audio file. Tungkol naman sa sinasabi mong pagtaas ng sahod at paggamot sa sakit sa palaisdaan. Kapitan Zhao, mas mabuti sigurong pakinggan mo muna ito. Linyi, ang paggalang ay dapat suklian ng pagtanaw ng utang na loob. Sino ang bumili ng mga batang pawikan? Kanino ang palaisdaang ito? Kung wala ako sa palaisdaang ito, saan mo naman gagamitin ang lakas mong iyan? Bumalik na si Gangzi para pumalit. Honor student siya mula sa agricultural school sa lungsod. Pang-agham na pag-aalaga ang ginagawa niya. Yang makalumamong paraan. Walang teknik. Dapat matagal nang itinapon iyan. Ikaw ay isa lang. Trabahong magkalat ng pakain at magbantay sa gabi. Talagang inakala mong ikaw na ang bida. Bukas bibili ako ng otomatikong makinang pangpakain. Kahit wala ang bulok mong itlog na iyan. Gagawa pa rin ako ng malaking cake. Naka-record iyan sa bakanting lugar. Sa gilid ng sapa ng Juehu. Ang mukha ni Zhao Fugi. Biglang naging kulay atay ng baboy. Parang sa harap ng lahat. Malakas na pinagsampal ng ilang dosenang malalaking sampal. Sobrang hapdi. Lalong napahiya at nagalit si Zhao Gang.
Lalong napahiya at nagalit si Zhaogang. Gusto niyang maghanap ng butas sa lupa at magtago. Ibinaba ni Linye ang cellphone. Naintindihan mo ba? Isa lang akong tagakalat ng pakain. Walang teknik. Sa inyo. Pero sa inyo, may honor student mula sa agricultural school ng kabisera ng probinsya. May science-based na pag-aalaga. Ano? Ang science-based na pag-aalaga ng isang honor student sa high school. Sisirain mo ang lahat ng halagang 3 milyon na pawikan. Mapapariwara ka lang sa sarili mo. Kahit ang hari ng langit pa ang dumating ngayon. Kahit ang hari ng langit pa ang dumating ngayon. Hindi ko na rin ililigtas ang kalokohang ito. Tuluyang gumuho ang depensa sa isip ni Zhaogang. Naalala niya ang susunod na buwan. Ang paparating na international na pagtitipon ng kalakalan. Naalala niya ang 30 milyon. Na napakalaking penalty sa paglabag sa kontrata. Luhod siyang bumagsak sa putikan. Lingy. Lingy. Mali ako. Talagang mali ako. Ako ang may pagkabulag. Hindi pwedeng maubos ang buong palaistaan ng pawikan. Sa susunod na buwan na darating ang chamber para kumuha ng produkto. Kung hindi ko maibibigay ang pinakamagandang pawikan. 3 milyon ang penalty. Ako at ang tatay ko ang mapupunta sa kulungan. Pakiusap. Ang makalumang paraan mo. Sigurado kaya mong ayusin iyon tama. Basta buhayin mo ang batch na ito ng mga pawikan. Bibigyan kita. Bibigyan kita ng 300,000. Kung kulang, gagawing 500,000. Pakiusap, iligtas mo ako. Ang mga taga Nayon na nanonood. Napasinghap sa lamig. Ang mayabang na anak ng kapitan ng Nayon. Nalinlang ng isang dating karaniwang manggagawa. At saka, ang ebidensya ng kontratang may halagang 10 milyon. Mukhang dumapo na sa pamilya Zhao ang napakalaking sakuna. Tiningnan ni Linye ang nakaluhod sa lupa. Si Zhaogang naluha at sipon ang mukha. Walang kahit kaunting awa sa kanyang mga mata. Mabigat ang singil. Noong pinalayas mo ako dati. Noong kinakaltasan mo ako ng dibidendo. Naisip mo bang may maititirang daan para sa akin? Ang mga pawikan na iyon ay napatay ng lasong ipinakain mo. Halos wala ng lunas. Kahit ang Diyos, mahihirapang sumagip. Dala ang seke mong walang laman na 500,000. Umuwi ka at hintayin mo ang supuena. King King. King King. Ihatid mo ako, kuya. Tinitigan ni Zhao Fugi. Sinubukan na sa lambing at sa dahas, wala ring epekto. 3 beses niya itong hinatak mula sa pagkakaluhod sa lupa. Si Zhaogang na parang putik na lang. Nanginginig ang buong katawan na itinuro si Linye. CJ. Linye. Wala ka nang pakialam kahit may namatay. Grabe ka rin. Maghintay ka lang. Kahit maubos pa ang kayamanan ko, si Zhao Fugi. Hindi pa rin kita hahayaang. Mamuhay ng payapa sa nayong ito. Hinila ni Zhao Fugi si Zhaogang. Parang 2 asong palaboy na inabandona. Sumakay sila sa Audi. Tumakas sila ng kahabag-habag. Sa loob ng sasakyan. Pinunasan ni Zhaogang ang putik sa mukha niya. Ang dating matang nagmamakaawa ay tuluyang napalitan ng baluktot na pagkabaliw. Ang mga isda niya sa Juehuking. Hindi ba mahal ang halaga niyan? Ngayong gabi, pupuntahan ko at kukunin ko ang lahat ng isda sa palaisdaan niya. Kung sabay-sabay tayong mapapahamak, di sabay-sabay na lang. Mahigpit na hawak ni Zhao Fugi ang manibela. Sumirit ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang anak. Sa mga mata niya ay kumikislap. Ang baliw na pagnanais na sabay silang mapahamak. Isang napakadelikadong tangka ng paglalason sa hating gabi. Malapit nang maganap sa Juehuking. Nakaupo nang naka-cross-leg si Linye sa tabi ng hukay. Sa pansamantalang kubol. Hindi siya natutulog. Mula nang ma-activate ang espasyo ng banal na bukal. Ang katawan niya ay dahan-dahang binabago ng espiritong likido. Kaya naging napakatalim ng 5 pandaman niya. Sa loob ng 100 metro. Kahit ang bahagyang kaluskos na maliliit na tunog ay malinaw niyang naririnig. Kaluskos, kaluskos. Sadyang pinahina ang tunog ng mga yabag sa damo na nanggagaling sa masukal na lupa sa likod ng kubol. Biglang dumilat si Linye. Kumislap. Ang malamig na ningning sa kanyang mga mata. Talagang ang may lakas ng loob silang pumunta. Matagal na niya itong nahulaan. Na ang mag-ama ng pamilyang Zhao. Na may masama at makitid na ugali. Kapag naitulak sa bingit, tiyak na magwawala at mananakit. Para makasiguro. Nang hapon na iyon mula sa bayan. Pagkatapos niyang bilhin ang mga binhing isda, bumalik siya. Sadyang naglagay siya sa kubol. At sa sulok ng hukay ng tubig. At sa sulok ng hukay ng tubig. Ng 2 kamera na may night vision. Na may mataas na resolusyong infrared na panlaban sa espiya. Sa loob ng wala pang 10 metro mula sa Juehuking. Sa lugar na iyon, si Zhaogang ay may suot na itim na baseball cap. At natatakpan ang mukha ng maskara. Mahigpit niyang yakap sa dibdib. Ang isang malaking puting timbang plastik. Ang laman ng timba ay isang buong 20 G ng mataas na konsentrasyon. Nang halo ng parakwat at pamatay insekto. Nalubhang nakalalason. Kapag ibinuhos mo lang ang timbang ito, huwag nang banggitin ang mga nasa hukay. Kahit ang mga dekalidad na isdang damo at binagong koy. Kahit ang putik sa ilalim ng tubig. Kaya nitong alisin ang isang patong. Garantisadong walang tutubong damo sa Juehuking sa loob ng 3 taon.
Tinitigan ni Zhaogang ang tahimik na ibabaw ng tubig. Puno ng inggit at kabaliwan ang mga mata niya. Lingyi, sinira mo ang palaisdaan ng aming pamilya. Ngayon din tatapusin ko ang buong pamilya mo. Ang puhunan mong 30,000 ay ituturing mo na lang na ibinigay sa mga isdang ito. Bibili ka na ng kabaong, no? Magaan siyang lumakad papunta sa gilid ng hukay. Sa isang kisap mata, binuksan niya ang takip ng plastik na bariles. Sumingaw ang matapang na amoy ng pataba. At agad na kumalat sa hangin. Huminga ng malalim si Zhaogang. Pagkatapos, binuhat niya gamit ang 2 kamay ang bariles ng pestisidyo. At ihahanda na sana niyang ibuhos iyon sa tubig. Sa mismong sandaling iyon, isang sobrang nakakasilaw, na ilaw na pangsiyasat, ay biglang sumiklab mula sa tuktok ng kubol. Natila talim ng espada. Diretsong tumama sa mukha ni Zhaogang. Nabulag si Zhaogang sa sulyap ng liwanag. At napasigaw na parang baboy na hinihiwa. Mga mata ko. Mga mata ko. Ang bariles ng pestisidyo sa kanyang mga kamay ay bumagsak ng may kalabog sa tabi ng paa niya. At tumapon ang nakalalasong pestisidyo sa lupa. Halos mabasa pa ang sariling binti niya. Ipinatong ni Lingyi ang 2 kamay sa bulsa. At lumitaw siya na parang multo. Mula sa dilim. Habang nakatayo ng mataas, tiningnan niya pababa. Ang nakaupo sa putik na si Zhaogang. Ginoong Zhao, teknisyan. Ang aga mong mabalisa, ha? Hating gabi na, hindi ka pa nasa bahay. At binabantayan mo pa ang palaisdaan mo para mag-alaga ng mga carp. Ang basurang pawikan mo, napadpad pa rito para dumalaw. Nang makita ni Zhaogang ng malinaw na si Lingyi pala iyon. Napaatras siya sa takot, halos gumapang paatras. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Ako. Nadaanan ko lang. Tama. Naglalakad lang ako. Napangisi si Lingyi. Lumapit siya at sinipa ng malakas. Ang bariles ng pestisidyo. Ang mabahong amoy ng pestisidyo. Ay nagpabaho sa hangin. Bitbit mo pa ang 20 gin na didiway. At herbicide para maglakad-lakad. Talagang iniisip mo ba? Natanga ang lahat ng tao. Hindi na nakipag-usap pa si Lingyi sa kanya. Diretso niyang inilabas ang cellphone. At binuksan ang surveillance software. Na may real-time playback. Sa screen. Kung paano kumilos si Zhaogang ng palihim sa gilid ng hukay. At kung paano niya binuksan ang takip ng bariles ng pestisidyo. Ay malinaw na malinaw sa ilalim ng infrared night vision. Na nakunan ng malinaw. Pati ang galit at pagkamuhi sa kanyang mukha. Ay kita ng husto. Nang tignan ni Zhaogang ang screen ng cellphone. Parang tinamaan siya ng 5 kulog. Nanlamig ng husto ang buong katawan niya. Surveillance. Ikaw mismo ang naglagay ng TCs dito sa sirang hukay na ito. Naglagay ka ng TC. Ibinulsa ni Lingyi ang cellphone. At nanlamig ang boses niya na parang yelo. Pagsira sa produksyon at pagdagdag ng kaso. Ikaw na honor student sa agrikultura. Hindi mo naman siguro hindi alam ang batas, di ba? Ang mga isda ko rito. Binili lahat ni Boss Wang sa halagang 100 kada gin. Kasama ang mga kakapasok lang kanina. Na mga premium na produkto. Konserbatibo ng tansa, lagpas kalahating milyon ang halaga. At ikaw pa ang sumira ng halagang kalahating milyon. Pribadong ari-ari yan. Napakalaki ng halaga. Mapurol ang takbo ng kwento. 10 taong pag-ipon ng galit. Handa ka na bang kumain sa kulungan? 10 taong kulungan. May malakas na pagsabog sa ulo ni Zhaogang. Tuluyan siyang gumuho. Noon pa man ay humaharap na siya. Sa desperadong sitwasyon ng danyo sa paglabag sa kontrata ng palaisdaan ng pawikan. Kung muli pa siyang madawit sa paglalason. Masentensyahan ng 10 o 8 taon. Tapos na talaga ang buhay niya. Huwag. Lingyi. Kuya Lin, nagkamali ako. Nadala lang ako ng bugso ng loob. Huwag mo akong i-report. Kahit anong mangyari, huwag mo akong i-report. Kahit kailan, huwag mo akong i-report. Naulol na nagpatira pa si Zhaogang. Bumagsak ang noo niya sa putikan. Nadungisan ang mukha niya ng puti. Ni hindi man lang siya nilingon ni Lingyi. Diretsong tinawagan ni Lingyi si Zhao Fugi. Hello. Zhao, kapitan ng nayon. Ang anak mo, sa kalagitnaan ng gabi, ay pumunta sa gilid ng hukay ko para manggulo. Nahuli ko siya mismo sa akto. Malinaw na malinaw sa kiki. Bibigyan kita ng 10 minuto. Magdala ka ng 100,000 yuan para ayusin ito. Pagdating ng 10 minuto, kung hindi ko makita ang pera, ibibigay ko ang video. Ikaw ang pumili. Tat. Diretsong binaba ni Lingyi ang tawag. Pagkalipas ng 10 minuto, isang kotse na Audi ang biglang huminto sa tabi ng sapa ng Juhu. Mabilis na bumaba si Zhao Fugi, halos gumapang pa. Isang sapatos pa nga ang natanggal. Nang makita niyang nakaluhod sa lupa, at nanginginig si Zhaogang. At sa tabi niya, ang timba ng malakas na ebidensya ng pesticide. Nadilim ang paningin ni Zhao Fugi. Halos himatayin na siya. Sumugod si Zhao Fugi. Sabay sampal sa kaliwa at kanan. Malakas niyang pinagsasampal. Si Zhaogang ng higit 10 beses. Napuno ng dugo ang bibig ni Zhaogang. At 2 ipin pa ang lumipad. Walang naitulong, dagdag gulo ka pa. Lumingon si Zhao Fugi. At tinitigan ng malamig si Lingyi. Namula ng husto ang mukha niya. Lingyi, ang lupit mo.
100,000 yuan ha. Sige, ibibigay ko. Pero kailangan mong punitin ang video sa harap ko. Ang pamilya nila ngayon ay nasa bingit na. Dahil sa alitan sa palaisdaan ng pawikan. Hindi pwedeng hayaang maisama ni Zhao Gang ang kaso. Kung hindi, si Zhao Fugi. Talagang tapos na ang buhay niya. Wala kang karapatang makipagtawaran. Maglipat ka muna. Ibinigay ni Linye ang isang serye ng numero ng bank card. Gigil na kinagat ni Zhao Fugi ang kanyang mga ngipin. At pilit na naglipat gamit ang mobile banking. Inilipat ni Linye ang 100,000 yuan. Ding ang huling 4 na numero mo ay ifefeten. Pumasok sa account ang 1,000,000,000 yuan. Nang marinig ang tunog ng abiso. Sa harap ni Zhao Fugi, si Linye ay nagbura ng isang bahagi ng video sa kanyang telepono. Pero sa loob ay malamig siyang napangisi. Matagal na siyang may backup sa cloud. Para tapatan ang ganyang nag-iisang ulupong. Imposible namang wala siyang itinatagong trump card. Nakuha na ang pera. Isama mo siya at palayasin sa lupain ko. Tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon. Kung lalapit ka pa rito kahit kalahating hakbang, hindi ako pwedeng magalit. Si Zhao Fugi ay nakatitig ng masama kay Linye. Ang tinging puno ng puot, parang gusto na siyang kagatin ng buhay. Linye, magkikita rin tayo ulit. Huwag mong isipin na panalo ka na. Parang kalagkad na patay na aso, isiniksik niya si Zhao Gang sa kotse. Na may bitbit na matinding kahihiyan at buong 100,000 yuan na pambawi sa kahihiyan. Tumakas ng lugmok mula sa sapa ng Joyhu. Habang pinapanood ang audi na naglaho sa dilim ng gabi. Tinitigan ni Linye ang account. Ang dagdag na 100,000 yuan. Bahagyang umangat ang gilid ng labi niya sa malamig na ngiti. 100,000 yuan. Sapat na iyon para gawing muli niya ang lupang ito. Nang lubusan. At pwede pang bilhin ang mga kalapit na lupa. At lahat ng karapatan sa pagmamay-ari. At para sa pamilya Zhao. Ang 100,000 na ito ay interes lang. Kapag dumating ang International Chamber of Commerce sa susunod na buwan. Ang 30 milyon na penalty sa paglabag sa kontrata. Iyon ang talagang dudurog sa kanila. Ang huling bundok na lulupig sa kanila. Kapag nasa kanya na ang suportang pondo ng pamilya Zhao. Na 100,000 yuan. Hindi talaga mahina si Linye. Diretso siyang kumuha ng isang profesional na construction team sa paligid ng sapa ng Joyhu at nagpatayo ng bakod na 3 metro ang taas na may dekuryenteng lambat na pampigil akyat sa itaas at matibay na pader. Hindi lang iyon. May high definition na infrared cities na walang patay na sulok na direktang sumasaklaw sa bawat sulok ng palaisdaan. Bawat sulok, pinupunasan ng mga trabahador ang pawis nila habang tinitingnan ang iniabot ni Linye na makapal na bungkos ng paunang bayad sa proyekto. Ngiting-ngiti hanggang hindi maisara ang bibig. Boss Lin, huwag kayong mag-alala. Basta nasa ayos ang bayad. Bukas, tapos na ng husto ang pader na ito. Kahit langaw, hindi makakapasok. Si Su Qingqing ay may bitbit na malaking banga ng malamig na tsaa at lumapit. Para painumin ang mga manggagawa. Tiningnan niya ang unti-unting nabubuong matibay na pader. At napuno siya ng pakiramdam ng seguridad. Kuya Lin, sa pagkakataong ito ang mag-amang Zhao. Kahit gusto pa nilang manggulo ulit, hindi na sila makakapasok. Pero ang 100,000 yuan na ito, halos lahat ay ibinuhos mo na sa infrastruktura, ha? Uminom ng malaki si Linye ng malamig na tsaa. At matamang tumitig. Sa sapa ng Joyhu na napaligiran ng bakod. King, kung ayaw mong magsakripisyo, hindi mo mahuli ang lobo. Ang mga bagay dito sa hukay na ito. Kahit 10,000 pa. Kahit 1,000,000 pa ang ibigay mo sa akin sa susunod. Hindi ko ibebenta. Hintayin nating lumabas ang mga manggagawa para kumain ng tanghalian. Mag-isa siyang pumunta sa tabing tubig. Huminga siya ng malalim. At ipinikit ang kanyang mga mata. Ang berdeng jade pendant sa kanyang dibdib. Dahil sa panahong ito, na palagi siyang nagbabantay sa gilid ng hukay. Nasipsip nito ang sapat na singgaw ng lupa at tubig. Ang espasyo ng banal na bukal ay biglang nagkaroon ng munting pag-unlad. Sa dating tuyong bukal. Ngayon ay nakabuo pa ng 3 patak na mas masinsin. Kasing linaw at kasing kinang ng hiyas na jade. Nalikidong espiritu na mataas ang dalisay. Magandang bagay. Ngayon, papakainin ko kayo ng bonggang handa. Pinitik ni Linye ang daliri. 3 patak ng mataas na dalisay na likido ng espiritu. Sumirit papunta sa gitna ng tubig sa hukay. Sa pagkakataong ito, hindi kumulo ang ibabaw ng tubig, kundi lumitaw ang isang napakalaking puyo na may diametrong 2 metro. Ang espiritual na enerhiya sa buong ilalim ng hukay ay kumapal ng husto. Sa puntong halos makita na ng mata. Sa ibabaw ng tubig, sumulpot pa ang manipis na ulap ng hamog. Parang paraiso. Lagaslas. Ang unang sumabog sa kakaibang anyo sa ibabaw ng tubig ay ang 20 murang coin na dati ay tig-1 yuan lang. Nanlaki ang mga mata ni Linye. Pati hininga niya ay napigil. Sa loob lang ng ilang araw, ang mga coin na ito ay nagkaroon pala ng bahagyang pagbabalik ng jin. Ang laki nila mula sa kasing haba ng daliri ay biglang lumubo hanggang kalahating metro. Bawat isa sa kanilang kaliskis ay parang masinsing inukit na obra. Lalong-lalo na ang isang na may pulang marka sa noo.
Sa sandaling ito, ang buong katawan nito ay puting-puti tulad ng pinong jade na parang taba ng tupa. Ang pulang marka sa noo ay matingkad at halos tumulo sa pula. At sa sikat ng araw ay nagre-reflect ng nakakahilo at nakakahalinang liwanag. Mas kahanga-hanga pa. Itong 20 koy. Parang nagising ang kamalayan. Hindi na sila basta lumalangway ng magulo. Kundi magkakadugtong ang ulo at buntot. At sa gitna ng puyo ay bumuo ng isang likas na anyong taichay. Na may bahagyang ayos ng feng shui na kayang pumigil sa swerte. Ito na ba? Ang maalamat na gintong koy ng dragon. Kung isa lang ang ilabas. Kaya nitong paiyakin sa inggit ang mga maestro ng feng shui. At makipag-agawan ang mga bilyonaryo hanggang magkagulo. Habang nabibigla pa si Linye sa pagbabagong anyo ng mga koy. At hindi makapaniwala. Sa pinakailalim ng puyo. Ay biglang may sumulpot na sunod-sunod. Na malalaking bula. Isang parang gilingang bato. Nadambuhalang itim na anino. Ang dahan-dahang umaahon mula sa putik sa ilalim ng tubig. Naninigas ang buong katawan ni Linye. At matamang nakatitig sa ibabaw ng tubig. Kahit mas malaki pa ang itim na isdang inilagay niya. Hindi ito pwedeng umabot sa ganitong laki. Pumutok ang ibabaw ng tubig. Isang dambuhalang pawikan na kasing laki ng palanggana. Na ang likod na baluti ay maitim ginto ang kulay. At may bitak-bitak na guhit. Parang isang sinaunang pinunong walang kapantay. Ang lumitaw sa harap ni Linye. Napakatatalim ng mga kuko nito. At ang liig nito ay kasing tibay ng pulso ng isang may sapat na gulang. Sa pares nitong mata na kasing laki ng munggo. May bahid pa ng paglapit at pagsuko kay Linye. Natigilan muna si Linye. Pagkatapos ay di napigilang tumawa ng malakas. Hahaha. Ikaw pala. Nakilala niya ito. Ito talaga ang dating sapa ng Juehu. Noong hindi pa ito inabandona. Sa swerte, nabuhay ito sa maruming tubig at basurang pang-industriya. Isang lumang pawikan na nakaligtas. Nasa maruming tubig ito. Naigapang nito ang mahigit 10 taon. Likas na napakatibay ng buhay nito. Ngayon, naluglob ito sa mataas na konsentrasyon ng banal na likido. Nalinis hanggang buto at laman. Naging biyaya dahil sa sakuna. Nagkaroon ng pinakamatinding pagbabago. Ang laki nito. Ang uri nito. Ito ang alamat na dantaong ligaw na emperador na pawikan. Ang bagay na ito. Hindi lang ito napakalakas na pampalakas na himalang sangkap. Isa rin itong bihirang piraso na hindi mabibili kahit ng may pera. Inabot at hinaplos ni Linye ang emperador na pawikan. Ang malamig at matigas na maitim gintong likod na baluti. Puno ng tapang ang puso niya. Ang dragon vein ko'y ang panangga sa lugar. Ang emperador na pawikan ang pangsalag sa hanay. International Chamber of Commerce ha. Zhao Fugi. Tingnan ko nga kung ano ang iharap ninyo laban sa akin. Kinagabihan ding iyon. Sa palaisdaan ng pamilyang Zhao. Kabaligtaran ng masiglang sigla sa sapa ng Juehu. Lubos na kabaligtaran. Parang nabalutan ng 3 ulap ng malas ang panig ng pamilyang Zhao. Hawak ni Zhao Gang ang flashlight. At inuutusan ang ilang mapagkakatiwala ang alipors. Na isa-isang binili mula sa ibang lalawigan sa napakamurang black market. Na mga mumurahing greenhouse softshell turtle. Palihim na ibinubuhos sa palaisdaan. Si Zhao Fugi ay tahimik na nagyoyosi sa tabi. Na may namumulang ugat sa mga mata. Nasiksik na parang sapot ng gagamba. Sa mga araw na ito, para pagtakpan ang 3 milyon. Ang totoo sa pagkamatay ng dekalidad na softshell turtle. Palihim siyang nangutang ng napakalaking interes. At kinagabihan ay nagpadala pa mula sa ibang lugar. Ang batch ng pinakabarat na greenhouse turtle na ito. Bilisan ninyong ibuhos. Huwag na kayong mabagal. Bago magliwanag ay kailangan tapos na lahat. Ibaon ninyong lahat ang mga iyon sa hukay. Nang malalim, matapos ibuhos ni Zhao Gang ang huling basket. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. At lumapit kay Zhao Fugi. Tay, ang mga greenhouse turtle na ito ay hindi naman kaliitan. At malambot ang laman. May amoy lupa pa. Ang mga banyaga sa chamber, matatalino ang mga iyon. Hindi ba nila mapapansin? Kapag nabisto na pinalitan ng mas mababang kalidad, kailangan pa rin nating magbayad ng malaki. Biglang dinurog ni Zhao Fugi ang upos ng sigarilyo. Napakasama ng tingin niya. Wala kang alam. Ni kaunti, wala. Basta buhay pa ang softshell turtle. May puwang pa tayong makalusot. Pagdating noon, sasabihin na hindi sila sanay sa tubig at lupa. Kasama ang lugi sa transport. At saka, gumastos ako ng malaki. Kumuha pa ako ng pinakamahusay na kusinero sa bayan. Basta sa pagluluto. Dagdagan lang ng marami ang sangkap. Takpan ang amoy lupa. Hindi malalasahan ng mga banyagang bisita ang pagkakaiba. Nagitngit si Zhao Fugi. Tahimik siyang nakatitig sa payapang palaisdaan. Isa na itong huling pantabing sa hiyan niya. Kapag nalampasan natin ang susunod na araw. Ang inspeksyon ng Chamber of Commerce. At makuha ang natitirang bayad. Agad kong kukunin si Linye. At aangkinin ang sapa ng Juehu na iyon. Papasukahin niya ito at ibabalik pati tubo. Sa mismong sandaling iyon, ang cellphone ni Zhao Gang ay biglang parang hudyat ng kamatayan. At marahas na nagsimulang manginig. Sinagot ni Zhao Gang ang tawag. Matapos makinig ng ilang salita. Ang dati ng balisang mukha niya ay agad na namutla.
At plak, nahulog ang cellphone sa putik na tubig. Tay, tapos na tayo. Lubos na tayong tapos. Maaga pang dumating ang malaking boss ng Chamber of Commerce. Bukas ng madaling araw. Dito sa atin. Sila mag-iinspeksyon ng mga paninda. Parang tinamaan ng kidlat si Zhao Fugi. At tuloy-tuloy na napaurong ang katawan niya. Ang batch ng mumurahing greenhouse na pagong na ito kahit sa lawa. Ay hindi pa sanay ang tubig. Wala talagang puwang para takpan o pagandahin ang sitwasyon. Ang kapahamakan ng pamilyang Zhao ay dumating ng mas maaga. Nagulantang ang buong nayon sa gulong ito. At nagsipagtipon sila sa malayo para manood ng eksena. Binuksan ang pinto ng Rolls-Royce. Una, bumaba ang ilang nakasalamin. Mga matipunong bodyguard na nakaitim. Kasunod ang isang lalaking naka-tailored suit, na may napakabigat at nakakatakot na dating. Bumaba ang lalaking nasa edad 40 o 50. Ito ang International Seafood Chamber of Commerce, na general agent sa Greater China. Sa likod ni Boss Xu, ay may matandang nakasuot ng tangsuit, na mukhang matalas at masigla ang isip. Isa siyang kilalang kilala, na master appraiser sa industriya ng pagkaing dagat. Si Zhao Fugi at Zhao Gang. Mag-amang basang-basa sa pawis. Mag-amang basang-basa sa pawis. Ay nagmamadaling sinalubong sila na halos gumapang na. Mas masahol pa sa iyak ang pilit nilang ngiti. Boss Xu, Jalao. Bakit kayo dumating ng isang araw ng mas maaga? Ang aga-aga pa lang. Hindi pa namin naihahanda ang pagsalubong sa inyo. Bahagyang napakunot ang noo ni Boss Xu, habang tinatakpan ang ilong at bibig ng puting panyo. Halatang hindi siya natutuwa sa pangit na kalagayan ng daan sa nayon. Kapitan Zhao, mas mahal pa sa ginto ang oras ng Chamber of Commerce. Biyahe ko pa Dubai ngayon. Kaya dumaan na rin ako para tingnan ang mga paninda. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa kasunduan. 3 milyong halaga ng wild at free range na premium softshell turtle. Pasado ang mga paninda. Ang natitirang bayad na 20 milyon. Agad na ililipat sa account ninyo. Kung hindi tugma ang actual na produkto, 30 milyong danyo sa paglabag sa kontrata. Ang legal department ng Chamber of Commerce ang magtuturo sa inyo kung paano magbayad. Nang marinig ang 30 milyon, sabay na kinabahan ang mag-amang Zhao. At nanghina ang mga tuhod nila. Desperado si Zhao Fugi sa pagpapahiwatig kay Zhao Gang, habang pilit na binubuksan ang daan sa unahan. Boss Xu, huwag po kayong mag-alala. Ang mga paninda namin ay siguradong dekalibre. Nasa malaking lawa lang sa unahan, pakiusap po. Dumating ang ilan sa gilid ng lawa. Bagamat magdamag nang nagwisik si Zhao Fugi ng napakaraming deodorizer. May naiwang mahina at halos hindi mahalatang bulok na amoy. At amoy lutong ng mumurahing pakain. Kakalapit pa lang ni Jelao sa ibabaw ng tubig. Bigla siyang napatigil. At sa malalabo niyang mata, may 2 matinding sinag na pumutok mula roon. Hindi niya tiningnan ang tubig, kundi agad niyang dinampot ang isang kumpol ng putik sa gilid ng lawa. Inilapit niya sa ilong at inamoy. Bumigat agad ang mukha niya. Kapitan Zhao, ang tubig sa palaisdaan mo. Bakit may napakalakas na amoy ng antibiotics at hormones? Natigilan si Zhao Gang. Nanginginig ang buong katawan niya. Jelao, talaga namang marunong kang magbiro. Marunong ka bang gumamit ng pagpapalaki? Ito ay scientific na pag-aalaga. Walang hormones, siguradong wala. Hindi pinakinggan ni Jelao ang kalokohan niya. Agad siyang kumuha mula sa kamay ng gwardiya ng isang mahabang net, at bigla niya itong inilubog sa tubig. Basta na lang siyang sumalok ng isang pawikan. Isang sulyap lang ang ginawa niya. Tapos isang malakas na lagapak. At ang pawikan na iyon ay malakas na ibinagsak sa paanan ni Zhao Fugi. Sa tindi ng galit ni Jelao, nanginginig ang kanyang bigote. Itinuro niya ang pawikan na nasa lupa pa, na nagwawala at nagpupumiglas. Ito ba ang sinasabi mong napakahusay na wild free range na produkto? Lumambot ang likod nito. Wala ni katiting na kinang. Manipis ang gilid na parang papel. Namamaga ang katawan. Namamaga rin ang anyo. Malambot at maluwag ang laman. Ito mismo ang tipo ng greenhouse softshell turtle na mabibili sa itim na merkado sa ibang lalawigan. At pinakamasahol pa ang kalidad. Mabilis ang pinalaki na pawikan. Pakyawang presyo na 30 yuan kada gin, pwede pa rin. Ang lakas ng loob mong magdala ng ganitong basura para linlangin ang aming International na Chamber of Commerce. Ang sabi ni Jelao, parang isang mabigat na granada. Diretso sa mag-ama Zhao. Parang sumabog sa utak nila. Ang mukha ni Xuizong ay agad na naging itim na itim. Sa mga mata niya, lumitaw ang labis na nakakatakot na pamatay na balak. Zhao Fugi, hindi lang kayo naglakas loob. Nang mandaya ng sadya. Napakabuti. Kumuha ng litrato bilang ebidensya. Agad na kontakin ang pang-internasyonal na legal team. Inilabas ni Xuizong ang kanyang cellphone. Malamig na malamig ang kanyang tinig. Parang nag-aanunsyo ng hatol na may 3 parusa. Para kay Zhao Fugi. Ihanda ninyo ang inyong bahay at kotse. At pati ang kalayaan ninyo habang buhay. 3 milyong yuan na depositong pamatibay. Ni 1 sentimo ay hindi pwede mabawasan.
Maghanda na kayong gugulin ang nalalabi ninyong buhay sa kulungan. Thud. Plop. Si Zhao Fugi at si Zhao Gang. Ang depensa ng kalooban ng mag-ama ay tuluyang gumuho. Sabay silang lumuhod sa putik. Umiiyak sila na halos bumaha ang sipon at luha. Sui, Jalao. Pakiusap, kaawaan na ninyo kami. Si Zhao Fugi ay paulit-ulit na tumukod ng baliw. At ibinangga ang kanyang noo sa bato. Dugo ang tuloy-tuloy na umagos. Sa hall kahapon, biglang sumiklab ang redneck disease. Ang mga nauna naming ilang softshell turtle ay lahat napuruhan. Nagkamali lang ako nung una. Kaya bumili ako nitong batch ng greenhouse softshell turtles. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng 1 buwan. Siguradong may paraan akong makumpleto ang supply. Ayokong idemanda mo ako. Mas lalo pang si Zhaogang ay parang isang asong ulol. Kumapit ka rin sa mga braso at binti ni Xuizong. Xuizong. Lahat iyan dahil sa dati kong empleyado. Masigla si Linye. Siya yung nakikitang may peligro pero hindi tumutulong. Napilitan din kami, wala kaming magawa. Sinipa ng bodyguard palayo si Zhaogang. Mukhang naandidiri si Xuizong. Ayos lang niya ang suit niya. Kontrata lang ang kinikilala ko. Kayo ang may gawa nito. Kaya kayo rin ang mananagot sa magiging kapalit. Jelao, alis na tayo. Sa mismong paglingon ni Xuizong, handa na siyang isama ang konvoy para tuluyang ideklara ang hatol. Sa mismong sandali ng 3 parusa sa pamilya Zhao, ang kaninang puno ng galit na si Jelao ay biglang natigilan sa paglalakad. Bigla siyang pumihit at tumitig sa direksyon ng kanlurang bahagi ng nayon. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga butas ng ilong. Hinipan ng hangin ng umaga. Isang napakalinis at nakakakilabot na kakaibang halimuyak ng singaw ng tubig. Ang dinala ng hangin mula sa kanlurang dulo ng nayon. Sa halimuyak na ito, may halo pa nga, na parang pati si Jelao, na batikang tao sa aquaculture, ay nakakaramdam ng panginginig ng kaluluwa. Sa sukdulang sigla, ano ba ang amoy na iyan? Biglang itinulak ni Jelao palayo. Si Zhaogang na nakaharang sa harap. Halos parang debotong naglalakbay, sobrang sabik ang tingin niya. Kung ganito kalinis na singaw ng tubig. Ang antas ng siglang ito, tiyak na may inaalaga ang buhay sa tubig. Isang di masukat na pambihirang hiyas. Xuizong. Nabigla rin sa itsurang nawalan ng kontrol si Jelao. Jelao. Ano po ang naamoy ninyo? Pambihira. Mas mataas pa ito. Nang ilang antas kaysa sa top grade na hinihingi ng Chamber of Commerce. Nandoon. Puntahan ninyo agad at tingnan. Natigilan si Zhaogang na nakaupo ng bagsak sa lupa. Sinundan niya ng tingin ang direksyong itinuro ni Jelao. Biglang lumaki ang kanyang mga mata. Sa bandang kanlurang dulo ng nayon, ang tanging naroon ay ang mabahong inarkilang lugar ni Linye. Ang hukay na hinukay sa lupa. Malamig siyang sinulyapan ni Jelao. Zhou King. Na kayang maglabas ng ganitong antas. Ng singaw ng tubig. Kung Zhou King nga iyan, ang pondong panghuli mo ng isda, hindi pa aabot sa septic tank. Hindi pa man natatapos ang salita. Ang narinig lang mula sa malayong kanluran, ay biglang isang napakalakas at tumatagos na malaking pagsabog ng tubig. Sa ilalim ng liwanag ng sumisikat na araw, isang nakakasilaw na gintong liwanag, ang pumailan lang mula sa malayong ibabaw ng tubig. Tumalon ito ng higit 1 metro mula sa tubig. Sa himpapawid, gumuhit ito ng isang perpektong gintong arko. Bagamat hindi bihasa si Xuizong sa aquaculture, ang sandaling iyon ng tumatamang tanawin, ay agad siyang napahigop ng malamig na hininga. Isda iyan. Paanong aabot ng kalahating metro ang haba? Isang isdang buong katawan ay kumikinang. Gintong koy. At higit pa, isa itong mutasyong nagbalik sa sinaunang anyo ng dragon. Isang pambihirang gintong koy ng dragon. Halos tumalon sa saya si Jelao. Pati tungkod niya, binitawan na niya. Diretso siyang tumakbo papunta sa direksyon ng Zhou King. Bilis. Mabilis. Pakiwari ni chairman kahit magkano pa iyan. Basta maibenta ng sabay-sabay at walang natitira. Dapat mabili natin siya. Si Xuizong at ang mga bodyguard ay agad na bumaba. Ang desperadong pamilyang Zhao ay lubos na napahiya at dali-daling sumugod patungo sa sapa ng Zhou. Nakalugmok sa putik at tubig si Zhao Fugi. Habang nakatingin sa papalayong hanay ng mga mamahaling kotse, namanhid ang mga mata niya. Parang sinipsip ang huling hibla ng kanyang kaluluwa. Tapos na talaga. Ang sapa ng Zhou na iyon ay pag-aari ni Linye, na minsan niyang inapakan. Isang hamak na trabahador na halagang 500 yuan lang. Hindi lang nasira ang lahat niya, kundi sa harap pa mismo niya ngayon. Inaagaw pa ni Linye ang mga pangarap niya. Ang tuktok na yaman na matagal niyang inasam. Wala na ang langit ng pamilyang Zhao. Gumuho ng tuluyan. Buksan ninyo agad ang pinto. Nakahiga si Jelao sa mabigat na bakal na pinto. At sumisilip sa puwang ng pinto. Na nanginginig sa sobrang excitement ang boses. Si Xuizong, kasama ang mga bodyguard, ay sumusunod agad sa likuran. Nang makita niya ito, ang mahigpit na bakod at kable ng seguridad, kumislap ang matinding pagkabigla sa mga mata ni Xuizong. Sa liblib na nayong ito, may nakagawa pa pala ng ganito kapropesyonal na antas ng seguridad. Dahan-dahang dumulas ang bakal na pinto sa magkabilang panig.
Hinila ni Linye ang isang upuang kawayan. At umupo sa ilalim ng punong sanga sa gilid ng hukay. May hawak siyang isang tasa. Ng bagong timplang berdeng sa ni Su Kingking. At kalmadong pinagmamasdan. Ang grupong ito ng mga bisitang hindi inaanyayahan. Kakabit lang ng bagong pinto. Kung masisira ninyo ito, mga boss, babayaran ninyo. Hindi naintindihan ni Jalao kung ano ang sinasabi ni Linye. Pagsampalang niya sa tarangkahan. Parang ang buong katawan niya ay tinamaang parang naitali sa isang lugar. At nakatitig lang ng tulala. Sa malinaw na sapa ng dew sa ibaba. Sa ibabaw ng tubig sa hukay. May manipis na ulap na pumapaling. 20 piraso. Nang nabagong isdang koy na kalahating metro ang haba. Na magkakabit ang ulo at buntot. Na marahang lumalangway sa gitna ng tubig. Ang mga kislap na ibinubuga ng katawan nila ay kumikinang sa hamog ng madaling araw. At nagiging tila panaginip na makulay na bahaghari. Naku po. Ako si Ji Changsheng, taga-suri ng produkto. Sa larangan ng pangingisda at aquaculture, buong buhay ko. Ngayon ko lang nakita. Ng sarili kong mga mata. Ang buhay na dragon vein na koy. Labis na naiyak sa tuwa si Jalao. At muntik nang maitapon ang tungkod niya sa sobrang gulat. Nahulog man iyon sa lupa ay wala na siyang pakialam. Itinuro niya ang isang buong puting katawan. Na may bahagyang pamumula sa noo ang sinabarkoy. At napanganga pa siya. Suizong. Ang isang iyon. Ay perpektong-perpekto ang forma. Sa Feng Shui. Tinatawag itong hayagang dalang swerte. Dumating ang masiglang silangang hininga. Kung maihihiling natin ito pabalik. Sa mataas na antas na pasilidad ng tubig ng punong himpilan ng samahan ng kalakalan. Tiyak na mapapailalim nito ang agos ng swerte. At mabuti iyan para sa daang taong kasaganaan ng samahan. Si Xuizong ay tunay na isang top-level na taikoon. Naunawaan niya agad ang halaga ng ganitong kahanga-hangang pambihirang produkto na may misteryosong alindog at kulay. Sa pinakaprestihiyosong mga lupon. Kaya nitong ibenta ng sobra taas ang presyo. Ang mga bigating may bilyong halaga. Pinakamakatiwalaan ko ito. Hindi lang ito isda. Walang kapantay ang halaga nito. Simbolo ito ng estado at kayamanang pampaswerte. Malalaking hakbang na lumapit si Ginoong Xui kay Linye. Ang dating nasa itaas ay biglang naging mahinahon. Kapalit nito ay sobrang paggalang. Itong binata, si Xu Wangshan, pangkalahatang kinatawan ng rehiyon ng China ng International Seafood Chamber of Commerce. Ang ginto mo sa hukay na ito. Ako na ang kukuha sa lahat. Lalo na ang may pulang korona. Hiwalay akong mag-aalok ng 5 milyon. Ha! May 19 pa. Bibilhin ko ang bawat isa ng tig 1 milyon. 24 na milyon na cash. Ngayon din, ipaasikaso na sa finance ang bayad. Nakatayo sa likod ni Linye si Su Kingking. Nang marinig ang napakalaking halagang iyon, ang tiapot sa kanyang kamay ay agad na nahulog sa damuhan. 24 milyon para lang sa 20 piraso. Noong mga nakaraang araw, bili ko lang iyan sa 20 yuan. Namurang maliit na koy. Kuya Lin, hindi ito basta pag-aalaga ng isda. Parang nagpiprint ka lang ng pera. Ngunit, sa harap ng presyong sapat para magpabaliw sa karaniwang tao, hindi man lang kumunot ang noo ni Linye. Bahagyan niyang hinipan. Ang dahon nagsaa sa tasa. At mahinahong nagsalita. Kailangan talaga ng napakalaking puhunan. Pero, ang mga koy ko rito sa hukay ay hindi pa nabebenta ng paisa-isa. Nataranta si Ginoong Xu. Akala niya ipinapalaki lang ni Linye ang presyo. Binata. Napag-uusapan ang presyo. Mag-aalok ako ng 3 milyon. Para bilhin ang 20 koy na ito. Splash. Sa gitna ng walang habas na pagtaas ng alok ni Ginoong Xu, ang dating payapang ibabaw ng tubig ay biglang marahas na gumalaw. Nakita nila ang isang bagay na kasinlaki ng gilingan, na may napakalaking maitim na gintong baluti sa likod, na dahan-dahang umahon mula sa tubig. Ito ay isang dantaong ligaw na emperador na pawikan, na nilinisan at pinalakas ng mataas na konsentrasyong espiritual na likido. Ang taglay nitong nakakasindak na aura, at ang napakalaking katawan nito, kasama ang mga kuko nitong kasinsatalim ng kutsilyo, ay agad na nagpasindak sa mga itim na nakabihis na gwardya sa pampang. Kusang napunta ang mga kamay nila sa baywang. Nang hindi sinasadya. Naku! Napabulala si Jalao. Nang matinis na sigaw. Nang hina ang 2 binti niya. At tuluyan siyang lumuhod sa gilid ng lawa. Diyos ko! Ang maitim na gintong marka ng pagong. At ang gilid nito ay parang kaliskis ng dragon. Isa itong pambihirang hayop na hindi bababa sa 60 taon nang nabubuhay. Isang ligaw na emperador na pawikan. Ang laki nito ay tiyak na umaabot sa 150 taon. At ang sigla na nasa katawan nito ay sobrang tindi at nakakatakot. Ito ang tunay na pambihira. Isang pampalakas na kayang bumuhay ng patay. Mahigpit na niyakap ni Jalao ang binti ni Ginoong Xu. Habang umaagos ang kanyang luha. Ginoong Xu, kunin natin ito. Kahit maubos ang buong yaman, kailangan pa rin natin itong makuha. Ng ating Pangulo ng Samahan. Hindi ba siya kritikal ang lagay? Kapag mayroon na itong dantaong emperador na pawikan. Ang gilid nito ay pwedeng gawing panimulang sangkap sa gamot. Siguradong mapapapayag ang chairman. Mula sa impyernong tarangkahan, mababawi natin siya.
Ito ang himalang panlunas sa buhay. Ang mga mata ni Xuizong sa sandaling iyon ay halos namumula na sa tindi ng pananabik. Ang paghinga niya ay pasingasing na parang belo. Wala siyang ni kaunting pag-aalinlangan. Diretso siyang humugot mula sa kanyang dibdib ng isang limitadong edisyong itim na tsekbo. Nanginginig siyang pumirma ng kanyang pangalan. Kuya, pangalanan mo ang presyo. Ang mga koy sa buong palaisdaang ito. Kasama ang dantaong emperador na pawikan na ito. At pati ang mga nasa ilalim ng tubig. Na hindi ko pa lubos na nakikita, mga dekalidad na huli. Ako, Sixu Wangshan, kukunin ko lahat ngayon. Kung magkano ang gusto mo, iyon ang ilalagay ko. Pakiusap, pagbigyan mo ako. Hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng bilhin. Iyan ang kolektibong ari-arian ng aming nayon. Walang pwedeng gumalaw niyan. Sa napakagimbal na sandali ng transaksyon, biglang may sumigaw mula sa labas ng tarangkahan. Isang matinis at hysterical na hiyaw. Si Zhao Fugi, sa tulong ni Zhao Gang, ay parang dalawang bugso ng hangin. Napasuray-suray na sumugod sa tarangkahan. Kanina pa sila nakasunod at tumakbo sa likod ng Rolls Royce. At sa kanila narinig ang sinabi ni Xuizong. Kung magkano ang gusto mo, iyon ang ilalagay ko. Ang mga mata ni Zhao Fugi ay nagninga sa inggit. Parang halos pumutok na sa tindi. Humarurot si Zhao Fugi papunta sa gilid ng hukay. Tinitigan niya ang napakalaking dantaong emperador na pawikan. At ang punong palaisdaan ng Feng Shui Koi. Halos tumulo na ang laway niya sa kasakiman. Itinuro niya si Linye. At pasigaw na sinabi kay Xuizong. Director Lee. Huwag kayong malinlang sa kanya. Ang lupang ito ay sa aming nayon ng Luoxia. Ang hukay na ito ay tinatawag na Sapa ng Ju. Ito ay kolektibong ari-arian ng nayon. Ang mga isda sa hukay. Natural lang na sa buong nayon rin. Ako ang kapitan ng nayon. Ang mga bagay na ito. Ang mga ito, ibebenta ko sa inyo sa ngalan ng nayon. Kailangan lang ng 10 milyon. Hindi lang iyan. Ipaalis na rin ninyo sa amin ang 30 milyon na danyo sa paglabag sa kontrata ng aming palaisdaan ng Pagong. Ang lahat ng kayamanan sa buong palaisdaang ito. Ibibigay ko lahat sa inyo. Naisip ni Zhao Fugi na nahanap na niya ang perpektong paraan para makalusot. Hindi lang mababayaran ang danyo sa paglabag sa kontrata. Maaagaw pa niya ang kayamanan ni Linye. Nang lubusan, tiningnan ni Xuizong si Zhao Fugi. Na para bang isa siyang tulala. At malamig na binigkas ang dalawang salita. Hangal. Hindi napigilan ni Linye ang mapatawa. Hugot niya ang isang kontratang may matingkad na pulang selyo. Kapitan Zhao. Nakalimutan na ba ninyo ang kontratang ito? Kayo mismo ang nagpagawa nito. Mula sa araw na pinirmahan ang kontrata. Ipinagbawal ang lahat ng produksyon sa loob ng hukay. Ang lahat ng bagay at buhay na nasa loob nito ay personal na pag-aari ng kumukontrata. At wala nang anumang hatian ng pakinabang sa kolektibo ng nayon. Noong takot kayong malugi ako at manghingi ng pera sa nayon. Sadyang idinagdag ninyo ang sugnay na ito. At pati ako ay pinapirma ninyo ng napakabilis. Hanapin mo pa si Chen Zishu. Sa magdamag na ipatakpan niya ang opisyal na selyo ng bayan. I file si Zhao Fugi. Kung ano man ang meron ako ngayon. Itong napakalaking yaman na ito. Kailangan ko pa ring pasalamatan ka ng maigi. Ang malayong pag-iisip mo noon. Ang sinabi ni Linye. Parang isang mabigat na martilyo. Na mariing humampas sa puso ni Zhao Fugi. Hindi, impossible. Paano nangyari ito? Tinitigan ni Zhao Fugi. Ang kontratang malinaw na malinaw ang nakasulat. Biglang namutla ang mukha, singputi ng papel. Biglang pumusyaw ang mukha, singputi ng papel. Sarili niyang bitag ang kinahinatnan niya. Siya pa mismo ang nagbigay ng isang bundok na ginto. Gamit ang pinakamatinding mga kondisyon sa parusa. At ibinigay pa ng libre sa kanya. Ang pinakaminamaliit niyang hampas lupa. Agad na nag-abiso ang legal team sa grupo sa loob ng bansa. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao. Kasama pati ang tagong pera niya sa ilalim ng kama. Kailangan ding maungkat at makuha iyon para sa akin. Ipantapat sa multa ng paglabag sa kontrata. Mga bodyguard, itapon ninyo palabas ang dalawang basurang ito. Itapon ninyo palabas. Huwag dumisan ang maswerteng lugar ni Boss Lin. Ilang bodyguard na parang mga lobo at tigre. Ang diretsyo nilang binuhat palabas. Si Zhao Gang at si Zhao Fugi na parang basang puti. Parang nagtatapon ng 3 aso. Ay mariing. Itinapon palabas ng tarangkahan ng Sapa ng Juehu. Sa labas ng tarangkahan, nakatingin lang si Zhao Fugi. Sa pintuang bakal na sumasagisag sa walang katapusang yaman. Nadahan-dahang nagsara. Naisip niyang haharap na siya. Sa 30 milyong utang at pagkakabilanggo. Sa tindi ng galit at sama ng loob. Biglang nanlamig ang lalamunan ni Zhao Fugi. At isang bugso ng sariwang dugo ang sumirit palabas. Umikot ang mga mata niya. At tuluyang bumagsak na walang malay. Sa maputik na daan. Sa loob ng gate. Umiti si Linye at tinanggap niya. Ang blangkong tseke na iniabot ni Ginoong Xu. Napakabukas palad ni Ginoong Xu. Kasama ang emperador na pawikan, isang bagsakang presyo na 50 milyon. Kung ang mga pambihirang huli sa ilalim ng tubig. Na itim na isda at gintong usbong ng damo. Ituturing ko na itong pambungad kong regalo para sa samahan. CJ. Deal. Kaibigan ni Boss Lin. Desidido na akong maging kaibigan mo.
Sobrang tuwa ni Ginoong Xu. 50 milyon na cash. Isang bagsakan papasok sa account. Mula sa kahiyang 500 yuan. Hanggang sa 50 milyong yaman. Ginamit lang ni Lin Ye ang mas mababa sa kalahating buwan na oras. At biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Lin Ye. At naglabas ng malinaw na tunog ng pag-vibrate. Kinuha niya ang cellphone. At sa screen, biglang lumabas ang isang bank. Na mensahe ng pinakamataas na antas. Kagalang-galang na kliyenteng ifi. Ang account na may hulihang numero designated ay matagumpay na naideposito ang rest. 000. Kasalukuyang magagamit na balanse 50,104. 300 yuan 500. 000 yuan 00 yuan. 50 milyon. Isang buong 50 milyon na cash flow. Sa isang lugar na ang taunang kita bawat tao ay hindi pa umaabot sa 30,000 at liblib ang nayon. Ang halagang ito ay halos katumbas ng isang hindi matinag na bundok ng ginto. Nakatayo si Su Qingqing sa tabi. Sa screen ng cellphone ni Lin Ye. Ang mahabang hanay ng mga zero. Parang panaginip pa rin. Kuya Lin. Tapos na ba ito? Si Kapitan Zhao. Zhao Fugi. Talagang bagsak na lang ba sila ng ganito? Tapos na. Hindi, Qingqing. Simula pa lang ito ng magaganda nating araw. Natural na inakay ni Lin Ye si Su Qingqing. Dahil sa mga taon ng mabibigat na trabaho. May mga kamay siyang medyo magaspang. Ang gusot sa opisina ng nayon. Bukas na natin ayusin. Ngayon, pupunta ako para tuparin. Ang pangako ko. County First People's Hospital. Ilay room sa recovery ward para sa malubhang kaso. Tinakpan ni Su Qingqing ang bibig niya. At hindi mapigil ang pagdaloy ng luha. Sa kama. Ang amang nakaratay na ng 3 taon. Ay napalitan na ng suot. Na pinakamalinis at pinakamalambot na hospital gown. Sa paligid niya ay may 4 o 5. Eksperto na ipinatawag pa mula sa kabisera ng magdamag. Mga nangungunang espesyalista sa utak, nerbyo at rehabilitasyon. Na nagsasagawa ng napakadetalyadong konsultasyon. Ang direktor ng ospital mismo ang nakatayo sa tabi. At yumuyuko kay Lin Ye. Boss Lin, huwag po kayong mag-alala. Ang 1 milyong paunang bayad ninyo para sa gamutan ay pumasok na sa account. Naayos na namin ang pinakaangkop na plano para kay Ginoong Su. Pinaka-top level na stem cell repair. Kasama ang acupuncture at matagalang rehab na gamutan. Sa loob lang ng 3 buwan. Tiyak na makakalakad na ulit ang matanda. Hindi na napigilan ni Su Qingqing. At bigla siyang sumubsob sa dibdib ni Lin Ye. Mahigpit niyang niyakap ang baywang nito. At umiyak ng parang mabibiyak ang puso. Kuya Lin, salamat. Salamat sa iyo. Ang sakit ng tatay ko ang pinakamalaking bigat ng puso ko sa buong buhay ko. Akala ko hindi na talaga siya gagaling. Sinabi ko na, hindi kita hahayaang mamuhay ng maayos kasama ang tatay mo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang bantayan pa ang sirang maliit na tindahang iyon. At mag-alala ng mag-alala. Ikaw ang babae ko. Mula ngayon. Sanayon ng Luoxia hanggang sa buong bayan. Wala nang mangangahas na apihin ka kahit kaunti. Biglang namula ng husto ang mukha ni Su Qingqing. Pero hindi siya bumitaw. Kundi mas isiniksik pa ang mukha niya. Sa dibdib ni Lin Ye. Sa malapad at nakakapagpakalmang dibdib nito. Kinabukasan ng umaga. Sa opisina ng nayon ng Luoxia. Ang lugar na ito ngayon ay kasing ingay ng palengke. Noong hapon kahapon, si Zhao Fugi ay dinampot ng legal team ng Chamber of Commerce. At diretso siyang dinala. Lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao. Kabilang na ang pond ng 3 milyong pawikan, mga bahay sa lungsod at mga sasakyan. Ay lahat tinatakan na ng utos ng pagkumpiska. Si Zhao Gang naman ay dahil pa sa suspetsang pang-aabuso sa tungkulin at pandarayang pangnegosyo. Kaya diretso siyang nilagyan ng posas. At dinala sa detention center. Halos pumuti na sa pag-aalala ang buhok ni team leader Old Chen. Habang pinapalo ang mesa at sumisigaw pababa. Ang isang grupo ng mga nambabatong utang na taga-nayon. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Si Zhao Fugi kahit bagsak na. Pero noon, para talaga sa palaisdaan ng pawikan ang ginawa niya. Inilipat niya ang pondo ng komunidad para sa pag-aayos ng kalsada. Ngayon, ang pondong iyon ay naging gulong-gulo na lang. Naghahanda na. Gagawin itong public na murang bentahan para pambayad utang. Pero sa nayon natin, sino ba ang kakagat sa ganitong alok? 2 milyon ang panimulang presyo. At pati responsibilidad, sila pa ang aako. Linisin ang Dushui at Sanwang ba? Sino ang may lakas ng loob tumanggap niyan? Nga. Kapag tinanggap mo, parang walang ilalim na hukay. Ang pondo ng nayon para sa pag-aayos ng kalsada. Baka tuluyan ng naglaho. Napabuntong hininga na lang ang mga taga-nayon. Yung mga dating sumasabay kay Zhao Gang. At ang mga sipsip na laging pumapapurihan siya. Ngayon ay parang mga talong na tinamaan ng hamog. Ang dobleng kahoy na pinto ng opisina ng nayon ay sinipa at bumukas. Si Lin Ye, nakaayos ng malinis at simple na damit panglabas, ay pumasok ng mariin. Sa likuran niya, kasunod ang mukhang sariwa at bagong ayos na si Su Qingqing. Ang kaninang maingay na opisina ng nayon ay biglang natahimik. Ang tingin ng lahat ay puno ng paggalang pati na rin
Nang kaunting takot kay Linye. Ang tungkol sa sinabi kahapon ng malaking boss ng asosasyon sa negosyo. Na nag-alok kay Linye ng seking nagkakahalaga ng ilang 10 milyon. Ay kumalat na sa buong nayon. Ngayon, si Linye na ang nabubuhay na Diyos ng kayamanan sa nayon ng Luoxia. Binaliwala lang ni Linye ang mga tinging puno ng paggalang sa paligid. Diretso siyang lumakad. Papunta sa mesa ni Secretary Chen. Hinila niya ang upuan at umupo. Tio Chen, narinig ko na sa nayon ay pinoproblema ninyo ang kalat na iniwan ng pamilya Zhao. Parang nakakita ng pag-asa si Secretary Chen. At biglang napatayo. Linyi. Hindi. Ginoong Lin. Ikaw. Balak mo bang akuin ang palaistaan ng Jayahe? Pero puno na ngayon iyon ng lason. Sira na ang tubig doon. Umiti lang ng bahagya si Linye. Sira man ang kalidad ng tubig. Nasa kanya ang espasyo ng banal na bukal. Kahit anong klaseng tubig pa iyan. Isang patak lang ng banal na likido ang katapat. Isang maliit na palaisdaan ng pawikan lang. Isang maliit na palaisdaan ng pawikan lang. Hindi ko pa iyan pinapansin. Mula sa dibdib ni Linye. Kumuha siya ng isang mapa na ipinagawa niyang tapusin ng magdamag. Ito ang mapa ng buong nayon na gawa ng mga tao. Ipinagpak niya iyon sa mesa ng malakas. Ang mahahaba niyang daliri ay mariing gumuhit sa mapa. Diretso niyang isinama ang palaisdaan ng pamilya Zhao. Kasama ang 3 lugar sa palibot ng sapa ng Juehu. Ang matagal ng abandonadong batong bundok. At ang nasa likod bundok na. Bahagyang tuyo ng imbakan ng tubig ng komunidad. Lahat ay isinama niya. Ang jayayutang ng pamilya Zhao. Sa akin na iyan. Sa panimulang presyo na 2 milyon. Ako ang sasalo sa butas ng pondo para sa pag-aayos ng kalsada sa nayon. Hindi lang iyan. Ang 3 tigang na bundok sa kanluran. At ang imbakan ng tubig sa likod bundok. Ako na rin ang bahala sa lahat. 50 taong upa. Boom! Natigilan ang lahat sa buong tanggapan ng brigada. Magkakasunod ang mga singhap dahil sa gulat. 3 tigang na bundok at isang imbakan ng tubig. Sobrang laki naman ng ambisyon mo. Nanginginig ang kamay ni Secretary Chen habang hawak ang panulat. Boss Lin. Ang 3 bundok na ito at ang imbakan ng tubig. Kahit nawasak at pinabayaan na. Napakalaki naman ng lawak. Ang bayad sa 50 taong kontrata. Kasama pa ang bulok na utang ng palaisdaan ng pamilya Zhao. At least kailangan 15 milyon na cash. Kailangan pa itong dumaan sa pag-aproba ng bayan. Hindi man lang nagsalita si Linye. Diretsong inilapag niya ang isang bank statement na may 50 milyon na balance. Kasama pa ang isang black gold na savings card. Inilapag niya iyon sa harap ni Secretary Chen. 100.05 milyon na cash. Isang bagsakan lang ang bayaran. Hindi na kailangang dumaan pa sa proseso ng bayan. Ang pinuno ng chamber. Noong isang araw, ako na ang nakapagpaalam sa Investment Promotion Office ng county. All clear ang lahat ng daan. Sabi ni Chen. Lagdaan na natin ang kontrata. Habang tinitingnan ang papel na sapat para bilhin. Ang kalahati ng Luoxia Village. Nangulubot sa inggit ang mga mata ng mga taga-nayon sa paligid. Ilang babae na noon ay dumalo sa handaan ng pamilya Zhao. At nangutya kay Linye. Ay gustong-gustong sampalin ang sarili nila ngayon. 2 malalakas na sampal. Agad silang lumapit na may pilit ng ngiti. Ay naku. Sabi ko na nga ba si Boss Lin. Ay hindi na talaga pangkaraniwan kahit noon pa. Parang henyo siyang galing sa langit. Boss Lin, sa dami ng lupang nakuha mo. Siguradong kailangan mo ng mga manggagawa, di ba? Tingnan mo nga ang asawa ko, ano sa tingin mo? Matipuno at may lakas. Malamig na sinulyapan ni Linye. Ang mga balimbing na iyon. Para bang kayang patigasin ang tingin niya ang sinuman. Siyempre, magha-hire tayo. Pero ang pera ni Linye ay hindi nagpapakain sa mga walang utang na loob. Hindi ako nagpapakain ng mga walang utang na loob. Mas lalong hindi ko pinapakain ang mga sipsip na pabigat. Lumiko siya. At tiningnan si Sukingking sa tabi niya. Mula ngayon, sa Luoxia Village, itatatag ang Kingi Ecological Agriculture Group. King, ikaw ang legal na kinatawan at general manager. Mula ngayon, sinumang sanayon na gustong magtrabaho ay kailangan munang dumaan sa interview at pagsang-ayon mo. Lubusang natigilan si Sukingking sa kinatatayuan niya. Hindi makapaniwalang tinakpan niya ang bibig niya. Hindi lang binili ni Linye ang kalahati ng nayon, kundi pati ang dambuhalang imperyo sa negosyo na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ay ipapangalan pa niya sa kanya at ibibigay sa isang mahirap na dalagang dati ay minamaliit ng iba. Mas lalong bumagsak sa gulat ang mga panga ng mga taga-nayon. Ang tingin nila kay Sukingking ay agad na nagbago mula sa dating awa at pagtaboy tungo sa matinding paggalang at pambobola. Alam ng lahat na ang langit sa Luoxia Village ay ganap ng nagbago. Mula ngayon, sina Linye at Sukingking ang tunay na mga hari sa lupang ito. Ilang inupahang taga-nayon na naglilinis ng lugar. Nakasuot ng 2 makakapal na maskara. Naduduwal pa rin siya sa baho ng paulit-ulit. Si Sukingking ay may hawak na makapal na listahan ng mga bibilhin. Mahigpit ang pagkakunot ng kilay. Kuya Lin, ang kalidad ng tubig sa palaisdaang ito. Hindi lang tuluyang nasira ng mumurahing hormone.
May napakalakas pang nakahahawang mikrobyo. Ang sabi ng tanggapan sa pag-iwas sa sakit ng bayan. Hindi sapat ang basta pagbumba lang ng tubig palabas. Dapat ding asikasuhin ang putik sa ilalim. At saka pa ang pagdidisinfekta gamit ang apog at pagbibilad sa araw. Kailangan ng hindi bababa sa 2 buwan. Bago muling maibalik ang pag-aalaga sa tubig. At saka, ngayong umaga, pinapunta mo si Secretary Chen para dalhin ang ilang malalaking truck na iyon ng mga punla ng seresa at persiko. Itatanim ba iyan sa 3 batong bundok na iyon? Ni hindi tumutubo roon ang mga damo. Nakasuot si Linya ng isang salakot na sombrero. Habang nakatingin sa ilang kalbong at tigang na bundok. Kumikislap sa kanyang mga mataang ambisyong hindi maunawaan ng iba. King. Karaniwang paraan. Siyempre, 2 buwan ang kailangan. Pero ako si Linya kapag gumagawa ng paraan. Hindi kailanman sumusunod sa karaniwang patakaran. Tinapik niya ang balikat ni Su King. Iuwi mo muna ang mga manggagawa para magpahinga. Ngayong gabi, ako mismo ang magbabantay sa palaisdaang ito. Bukas ng maaga, diretso ninyong isama ang mga tao sa bundok para magtanim ng mga puno. Bagamat puno ng tanong sa isip si Su King. Dahil sa walang kondisyong tiwala niya kay Linya. Maayos pa rin niyang dinala ang mga manggagawa. Palayo sa mabaho at nakakasukang lugar na ito. Kalagitnaan ng gabi. Tahimik na tahimik sa may pampang ng palaisdaan ng pagong. Tanging ang nakakasulasok na. Amoy ng nabubulok ang kumakalat sa hangin ng gabi. Nang makasigurong walang tao sa paligid. Ang buong lawak ng pagsubaybay ay pansamantala na rin niyang pinatay. Lumapit si Linya sa gilid ng palaisdaan. At inabot ang kamay para hawakan ang asul na anting na jade sa kanyang dibdib. Dahil sa pagbili niya. At sa dagdag na swerteng nakuha mula sa kalahati ng nayon. Kasama pa ang mga araw na ito sa Joyhukeng. Ang matinding pag-ugong muli ng sigla ng ekolohiya. Sa espasyo ng banal na bukal. Ang sinaunang bukal na kulay jade. Sa sandaling ito ay nakapag-ipon na pala ng napakarami. Ng isang munting lawa ng esmeraldang likidong espiritual. Ang ganitong linis at dami ay mas malaki kaysa sa alinmang nauna. Zhao Fugi. Ang kalat na iniwan mo ay bihirang-pambihirang pataba. Biglang naging matalas ang tingin ni Linya. Pinakilos niya ito sa pamamagitan ng isip. Likidong espiritual. Lumabas ka. 10 patak. Ng mataas na konsentrasyong pambihirang likidong espiritual. Na naging isang sinag ng berdeng liwanag. At agad lumubog sa pinakailalim ng madilim at mabahong palaisdaan ng pagong. Gagundong. Ang pangyayaring ito ay tunay na nakakapagpabago ng lupa at langit. Ang malaking palaisdaan na mailawak na 30 mu ay biglang nagmukhang kumukulong tubig. At marahas na umalon. Ang mga lumulutang sa ibabaw ng tubig na 10,000 pagong. Nang madikit ang mga ito, sa agos ng tubig na pinalakas ng likidong espiritual, ay hindi man lang nabulok, kundi parang yelong na salubong ng apoy. Na biglang natunaw ang mga mikrobyo sa loob ng kanilang katawan. Ang mga lason ay agad na nabura. At ang pawikan mismo, na taglay nitong protina at calcium sa buto, ay ganap na winasak ng espiritong likido. At naging pinakamadalisay, pinakamataas na uring likidong sustansya ng buhay. Sa loob lang ng wala pang 2 oras, ang dating itim na parang tinta, na mabahong palaisdaan, hindi lang nawala ang amoy, kundi naging malinaw at maliwanag pa ang tubig. Maging sa ilalim ng tubig ay umusbong pa nga. Ang isang sapin na tila amber, na maitim gintong sedimentong may sustansya. At sa buong lawak ng tubig ay kumalat. Ang isang napakasaganang sigla ng buhay na halos hindi mapigil. Nabuo na. Ang buong palaisdaang ito na puno ng masustansyang tubig. Hindi lang kayang magpalaki ng pinakamataas na uring produktong dagat, kundi isa ring pambihirang eliksir para sa mga tigang na bundok. Kinabukasan ng madaling araw. Sa pansamantalang bakuran ng grupong pang-ekolohiyang agrikultura ng Kinye. Dinala ni Su King ang mahigit 50 taganayon na tinanggap sa mataas na sahod. Kasama ang ilang water pump at backhoe. Na parang isang rumaragasang prosesyon. Dumating sa tabing ng palaisdaang may pawikan. May suot pa nga silang mga gas mask. Handa nang sumabak sa matinding laban. Ngunit, nang tumayo sila, sa mismong tabing ng palaisdaan biglang, ang hawak na talaan ni Su King ay nahulog sa lupa. Lahat ng mga taganayon ay parang nakakita ng multo. Na magkakatingin ng nakatulala sa harapan nila. Ang lawak na ito, kasinlinaw ng asul na hiyas, ay naglalabas ng banayad na samyo ng sariwang damo sa tubig na napakalawak. Ito ba talaga ang dating mabahong hukay ng tubig kahapon? Nasaan na iyong mga pawikan? At yung itim na puti? Baka hindi pa ako gising. Lumabas si Linya mula sa pansamantalang kubol. Na mukhang preskong-presko. Itinuro niya ang ibabaw ng tubig. Huwag na kayong mag-atubili. Ang lason sa palaisdaan ng pawikan ay naalis ko na kagabi gamit ang lihim kong formula. Ngayon, simulan na ang pagbomba ng tubig. At ibomba ninyo lahat ng masustansyang tubig sa palaisdaan na ito. Lahat ng sa akin. Sa mga tubo ng patubig papunta sa 3 batong bundok na iyon. Bago lumubog ang araw ngayon, dapat maitanim ang lahat ng punla ng cherry. At mga puno ng peach. Na maitanim lahat. Ang tingin ng mga taganayon kay Linya ay hindi na mistulang tingin sa mayamang tao.
kundi parang tingin na nila sa isang buhay na santo. Sa loob lang ng isang gabi, nalinis ang 30 munang mabahong palaisdaan. Ang paraang ito ay talagang pambihira, grabe. 50 lalaki ay nagpakawala ng di pa kailanman nasusubukang sigla. Kasunod si Boslin. Siguradong may mapapala tayo. Rumaragasa. Nagsimulang umandar ang napakalaking water pump. At ang masustansyang tubig na sagana sa espiritong likido at pinakamatinding katas ng pawikan ay dumaloy sa malalapad na tubo at rumagasang patungo sa 3 tigang na batong bundok na iyon. Mga batong bundok sa ilalim ng paglubog ng araw. Libo-libong tuyot at halos walang buhay na mga punla ng puno ng prutas ay naitanim sa tigang na lupa. Ngunit, nang ang unang bugso ng maitim gintong tubig mula sa palaisdaang may pawikan ay ibinuhos sa kanilang mga ugat, lumitaw ang hindi kapani-paniwalang tanawin. Yung mga dating nakasingit sa mga siwang ng bato na wala talagang sansang mabuhay. Parang tuyong espongha na nasipsip ang sapat na mahiwagang tubig. Ang mga tuyot at dilaw na sanga, kita sa mata, ay naging busog at luntian. Pati ilang puno ng water peach. Sa paglabag na ito sa likas na batas. Sa kakaibang pagpasiglang ito, ay biglang naglabasan sa mga sangaang malalambot na pink na usbong ng bulaklak. Nakatayo si Sukingking sa tuktok ng burol. At pinagmamasdan ang tanawing. Sa loob lamang ng isang gabi, ang taniman ng prutas na sumabog sa siglang punong-puno ng buhay. Nanginginig siya sa matinding tuwa. Buhay na si Kuya Lin. Buhay na lahat at ang bilis pang lumaki. Ano ba itong himalang tubig na ito? Nanunumpa siya. Na kahit siya mismo ay magbasa man ng 100 aklat tungkol sa agrikultura, ay hindi pa rin niya maipapaliwanag. Ang himalang tanawing nasa harap niya. Nakatayo si Linye sa tuktok ng bundok at pinagmamasdan sa ibaba. Ang malinaw na napakalaking palaisdaan at ang buong kabundukan. Nakasalukuyang naglulumahok sa bilis ng paglago ng mga puno ng prutas. Sa kanyang dibdib ay umaalon ang hangaring lumamon ng langit at lupa. Aquaculture ng King. Aquaculture ng King. Isa lang itong sandigan namin. Kapag nasipsip na ng mga punong ito ang espiritong lakas, ay mamumunga ang mga immortal na peach at mahiwagang prutas. Ang aagawin natin ay ang pinakaitaas na premium na pamilihan ng sariwang produkto sa buong bansa at maging sa buong mundo, na nasa imperyo ng negosyo ni Linye. Habang nagsisimula pa lang itong lumawak ng todo. Sa kabiserang panlalawigan na 300 kilometro ang layo, may isang napakaluhong gusaling parang umaabot sa langit. Sa opisina sa pinakataas na palapag, naroon ang isang kabataang lalaking may malamig na aura. May malamig na aura. Tinitingnan niya ang isang ulat sa kanyang kamay, na malinaw na may nakasulat na Luoxia Village at Kingi Ecological Group. Pagsisiyasat sa biglang pag-usbong. Siya ang batang tagapagmana ng grupong luyuan na kumukontrol sa kalahati ng high-end na pamilihan ng sariwang produkto sa kabiserang panlalawigan. Si Chu Xiaoji. Mabibili mo ang koi sa halagang 50 milyon. At malilinis sa isang gabi ang 30 mo na palaisdaan. At makapagtatanim pa ng mga puno ng prutas sa batuhang bundok. Inihagis ni Chu Xiaoji ang ulat sa ibabaw ng mesa. At mumisi ng malamig. Interesante. Pero, sa lalawigang ito, walang kahit isang kumpanya ng sariwang produkto ang makakabuhay nang hindi nagbibigay ng proteksyong bayad sa aming pamilyang Chu. At mabubuhay. Na yun ang Luoxia, ano? Magpadala kayo ng tao. At turuan ang boss na si Lin kung ano ang tunay na pagdurog ng kapital. May paparating na pinakamataas na antas ng digmaang pangnegosyong tutumba sa grupong pang-ekolohiyang agrikultura ng Kinge. At dahan-dahang lumalapit sa loob ng bakuran ng grupong pang-ekolohiyang agrikultura ng Kinge. Hawak ni Sukingking sa magkabilang kamay ang isang bandehado, na sa sobrang pananabik niya ay nanginginig pati ang paghinga niya. Sa bandehado, may isang peach na kasing laki ng maliit na pakwan, na may buong katawan na malakristal at bahagyang rosas. Parang hinubog sa pinakagandang jade. Sa tabi, may ilan pang kasinlaki ng pulang ruby. Kumikinang na seresa na mailila at gintong kinang. Kuya Lin, tingnan mo, hinog na ang unang ani ng prutas. Hindi na ito prutas, ha? Parang sagradong bunga sa hardin ng mga peach ng Reyna Ina. Naamoy ko lang kanina ang bango. Wala na ang mga ayabag ko sa ilang gabi ng pagpupuyat. Buong katawan ko punong-puno ng lakas. Kinuha ni Linyi ang jade peach na iyon. Nararamdaman niya ang rumaragasang espiritong lakas ng kahoy sa loob. Gumuhit sa gilid ng labi niya ang ngiting kontento. Napakahusay. Sumipsip ito ng espiritong likido at ng daan-taong pawikan. Mga punong namumunga na dinidiligan ng nutrisyong tubig. Hindi lang 10 beses na umikli ang panahon ng paglago. Ang bisa ng prutas na ito ay sapat na para mabaliw ang mga takot mamatay. Ang matatandang mayayaman tiyak na mababaliw. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang mahiwagang bunga. Sa bungad ng nayon sa labas ng malaking bakuran, biglang umalingaw ang isang sobrang nakakaasar na ugong ng makina. 8 sasakyang may tatak ng grupong luyuan. Na malalaking off-road na may logo. Na bastos na nakaharang sa bungad ng nayon. Diretso nilang hinarang ang nayon ng Luoxia. Ang tanging daan papunta
Sa kalsada patungo sa bayan, sobrang sikip at barado. Binuksan ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakaayos ang buhok paharap. At may dalang briefcase ang bumaba. Kasama ang ilang dosenang gwardyang nakaitim. Lumapit siya na parang sinasakop ang lugar. Siya ang vice-presidente ng grupong Luyuan. Si Wang Biao habang papalapit. Sa tarangkahan ng kinge. Hindi man lang kumatok. Sinipa niya at binuksan ang bahagyang nakasarang pinto ang bakal. Naglabas siya ng isang business card. At inihagis iyon sa paanan ni Linye na parang limos. Ikaw si Linye, tama. Ako ang vice-presidente ng grupong Luyuan mula sa kabisera ng lalawigan. Nagustuhan ni Yang Master Chu ang taniman mong ito. Pati na ang pormulang kayang linisin ang tubig. Ay gusto rin niya. Humugot si Wang Biao ng isang dokumento mula sa kanyang bag. At malakas na ibinagsak ito sa batong mesa. Lagdaan mo. Maglalabas ang grupong Luyuan ng 10 milyong yuan. Para bilhin ang inyong Kingi Ecological Group. Ng 70% ng shares. At ang lahat ng pangunahing formula at teknolohiya. Mula ngayon, ikaw na ang magiging aming tauhan sa nayon ng Luoxia. Kayang-kaya ka pang pakainin ni Yang Master Chu. Nanginginig sa galit si Su Qingqing. 10 milyon para bilhin ang 70% ng shares at ang formula. Hayagan kayong nagnanakaw. Kung ang bayad pa lang sa pag-upa ng mga bundok na ito. At sa paunang infrastruktura. Mahigit 10 milyon na ang inilabas ni Kuya Lin. At hindi pa nga napoproblema ang aming mga prutas. Anong karapatan ninyong pilitin kaming magbenta? Bakit, saan kayo hugot? Dahil sa larangan ng sariwang ani sa Jiangnan Province. Ang grupong Luyuan ang batas dito. Itinuro niya ang ilang sasakyan sa bungad ng nayon. Ang mga nakahanay na mabibigat na off-road na sasakyan. At sa mga mata niya ay punong-puno ng mapagmataas na pagbabanta. Linye, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Kahit gaano pa kaganda ang tubo ng mga prutas mo. Basta isang salita lang namin sa Luyuan. Sa buong Jiangnan Province. Walang kahit isang linya ng logistics. Na mga ngahas tumanggap ng order mo. Walang kahit anong cold chain convoy. Na mga ngahas pumasok sa inyo. Sa nayon ng Luoxia, lahat ng daan, isasara ko para sa iyo. Pati ang bentahan mo, puputulin ko. Hindi lalampas sa isang linggo. Ang mga prutas mo sa kabundukan. Lahat ng mga iyan ay mabubulok lang sa puno. Pagdating nun, hindi lang puhunan mo ang mawawala. Kundi luluhod ka pa. At mamamalimos ka pa na kukupin ka ni Yang Master Chu. Mang Lin, nakikipagsabayan ka sa kapital. Ikaw na hampas lupang galing sa putikan. Iisa na lang ang daan mo. Pumirma ka na. Sa harap ng lantad na banta na ito. Walang bakas ng kaba sa mukha ni Linye. Walang nikatiting na pag-alon. Ni hindi niya tiningnan. Ang kontratang parang diktador. Sa halip, dinampot niya mula sa mesa ang isang butil ng purple na golden cherry. At dahan-dahang isinubo. Sa sandaling pumutok ang katas. Ang napakabangong samyo ay agad na nanaig. Sa nakasusulasok na amoy ng sigarilyo ni Wang Biao. Grupong Luyuan. Isasara ko ang mga rutang panglupa mo. Hinugot ni Linyi. Ang isang panyo at pinunasan ang kamay. Parang nanonood lang ng payasong nagwawala. Pangalawang Pangulo Wang. Akala mo ba? Nasapat na ang taas ng tingin mo para tabunan ang langit at araw. Binigyan ka na ng mukha, ayaw mo pa. CJ, tingnan natin kung hanggang kailan titigas ang bibig mo. Makinig kayong lahat. Harangan ninyo ng husto ang bungad ng nayon. Kahit isang langaw walang makakalabas. Bumagungong. Sa mismong sandali na maglalabas na si Wang Biao. Ng kautusang pangkulong hangin. Isang nakabibinging pagdagundong. Ang biglang umalingaw mula sa langit. Napakalaki ng tunog na iyon. Na natabunan pa pati ang sigaw ni Wang Biao. At yumanig ang mga eardrum ng lahat. Lahat ay parang manhid. Sina Wang Biao at ilang dosenang nakaitim na gwardiya. Ay sabay-sabay na nag-angat ng ulo. Nanlaki ang kanilang mga mata. At halos tumama sa lupa ang kanilang panga. Sa itaas ng nayon ng Luoxia. Biglang lumitaw ang buong 6 na mabibigat na transport helicopter. Ang bugso ng hangin mula sa mga propeller. Ay humahampas kina Wang Biao at sa iba pa. Kaya kumakalansing ang kanilang mga suite. At halos hindi sila makatayo. At sa pinakaunahang helicopter. Isang marangyang business helicopter. Ay may nakalagay na kapansin-pansing. International Seafood Chamber of Commerce Pandaigdigang Tanging Supply. Dahan-dahang bumaba ang helicopter. Sa bakanting lot sa labas ng malaking bakuran ng Kinge. Nagbukas ang pinto ng kabina. Ang bigati ng International Seafood Chamber of Commerce. Sixu Wangshan. Kasama ang isang pangkat ng mga top na dayuhang. Bodyguard na nakapalibot sa kanya. Ay mabilis na lumapit na punong-puno ng sigla. Hindi man lang pinansin ni Boss Xu. Ang nasa tabi na. Halos matangay ng hangin na si Wang Biao. Kundi diretsong lumapit kay Linye. At magalang na yumukod ng malalim. Kapatid na Lin, natanggap ko ang mensahe mo. Agad-agad. Kaya agad kong pinakilos ang chamber. Sa rehiyon ng Greater China. Para madala rito ang lahat ng transport helicopter. Nang walang patumpik-tumpik. Naku po. Katatatingin ko lang mula sa helicopter. Sa mga prutas mo sa buong bundok. Na naglalabas ng napakalakas na espiritual na enerhiya.
Mas nakakatakot pa nga kaysa sa mismong punong emperador. Ang ilang pinakamataas na uri ng mga mayayamang bilog sa gitnang silangan. Tingnan ninyong mabuti ang mga test data na ipinadala ko. Lubos na siyang nabaliw na. Nakatayo sa tabi ni Wang Biao. Ang buong tao ay para bang tinamaan ng kidlat. Para siyang lutang at tulala. Kilala niya siyempre si Xu Wangshan. Iyon ay mismong pangulo ng International Chamber of Commerce. Isang napakataas na uri ng malaking isda. Sa harap ni Xu Wangshan. Sa harap ni Xu Wangshan. Ang grupo nilang luyuan ay wala namang iba. Kundi maliit na hipon lang sa lupa. Bumiti si Linya na parang may ibig sabihin. At sinulyapan si Wang Biao. Pagkatapos ay tumango siya kay MXU. NXU. May nagsabi na isasara ang daan ko. At hahayaang mabulok sa puno ang mga bunga ko. Wala rin po akong magagawa. Kaya napilitan akong magpasok na lang ng helikopter. Pagkarinig ni MXU. Biglang nanlumo ang mukha niya. Mabilis siyang lumingon at tiningnan si Wang Biao at ang iba pa. Matagal na siyang nasa posisyon. At naglabas siya ng napakabigat na presensya, punong-puno. Halos hindi na makahinga si Wang Biao sa bigat ng dating niya. Kinuha ni MXU ang cellphone. At diretso siyang tumawag sa isang numero. Sa loob ng 3 minuto. Gusto kong ang lahat ng pinanggagalingan ng sariwang produkto ng grupong luyuan sa Jiangnan Province ay dumanas ng buong higpit ng inspeksyon sa customs sa internasyonal na hangganan. Ang lahat ng kanilang kargamento ay dapat sumailalim sa pinakamatinding pagsusuri. Hindi ba sila mahilig magpa-lockdown? E di sila mismo ang magpalunod sa sarili nilang produkto. Pababayaan ko na lang silang mabulok ng todo sa mga container sa customs. Nang marinig iyon, nanghina ang tuhod ni Wang Biao. At tuluyan siyang lumuhod sa sahig. Talagang may ganitong lakas si Xu Wangshan. Isang salita lang. At malulugi ang grupong luyuan. Ng ilang 10 bilyon. Diretso pa nilang haharapin ang pagkabangkarote at paglikida. Alin, Boss Lin. Kami na po ang may kasalanan. Agad kaming personal na hihingi ng tawad sa inyo. Pakiusap po, patawarin ninyo kami. Ni hindi man lang nagtaas ng kilay si Linye. King. Isama mo ang mga tao ni President Xu para umakyat sa bundok at mamitas ng prutas. Tungkol naman sa mga basurang ito. Hayaan ninyong sumakay na lang sila sa sirang sasakyan at gumulong paalis. Huwag ninyong dudumihan ang lupa ng ating nayon. Sa ingay ng umiikot na balingkinitang talim ng helikopter. Umaalingaw-ngaw. Parang asong nawala ng amo si Wang Biao. At mabilis na tumakbo sakay ng konvoy para tumakas. Samantala ang Jade Peach ni Linye at ang lilang ginto na Koi ay maingat na isa-isa nilang inilalagay sa mga espesyal na kahong ipinapasok sa helikopter na may presyong 10,000 bawat isa na para bang libreng ibinagsak mula sa langit. Ang pangalang pinakamataas na uri ng mayayaman sa buong mundo. Ang Qingyi Ecological Empire. Sa araw na ito, ay opisyal nang mula sa nayon patungo sa tuktok ng mundo. At ang Luoxia Village ay naging sagradong lugar sa mga mata ng mga nangungunang mayayaman sa buong mundo. At walang humpay na dumagsa ang mga sasakyang pangluho. Ang mga gustong pumasok sa nayon ay para lang makabili ng isang prutas na sinasabing nakapagpapalakas ng katawan o isang huling koy na panlaban sa bahay. At nagsisiksikan ang buong team ng Luoxia Village na parang alo ng tao. Naupo si Linye sa pangunahing upuan. At ang kalihim na si Chen at ilang opisyal ng nayon ay magalang na nakaupo sa isang tabi. Sina? Magalang na nakaupo sa isang tabi. May hawak na makapal na kontrata. Ang lakas paggawa ng buong nayon. Halos kumpleto na silang lahat. Pinigil nila ang hininga. Naghihintay sila sa anunsyo ni Linye ng ikalawang yugto ng pagpapalawak ng Qingyi Group. Kumatok si Linye sa mesa. Mahina ang boses. Pero may hatid na. Otoridad na hindi matututulan. Ganap nang nalinis ang palaisdaan ng mga pawikan ng pamilya Zhao. Balak kong magtayo roon ng pinakamalaking mahiwagang greenhouse aquarium sa buong mundo. Bukod pa riyan, palalawakin pa ang 3 liblib na bundok. Lahat ng lupain sa nayon na gustong sumali bilang puhunan. Ako, si Linye, ay magbibigay ng dibidendo na 5 beses ng pinakamataas na presyo sa merkado. Para sa inyo, ang mga taga-nayon sa ibaba ng entablado ay sumabog sa palakpak na parang kulog. Mabuhay si Boss Lin. Sumama tayo kay Boss Lin. Ang nayon ng Luoxia natin ay magluluwal na rin ang pinakamayaman sa mundo. Tiningnan ni Kalihim Chen ang nasa harap niya. Itong wala pang 1 buwan ay nabago ng husto. Ang binatang nagbago sa kapalaran ng buong nayon. Punong-puno siya ng damdamin. Hindi na si Linye, Chairman Lin na siya. Dinadala mo ang buong nayon sa kaunlaran. Noon, ang nayon natin ang pinakamahirap sa buong bayan. Ngayon, kahit ang hepe ng bayan araw-araw akong tinatanong kung kailan siya makakapunta rito para magsiyasat. Ngumiti lang ng bahagya si Linye. Sa kalsada ng nayon na hindi kalayuan. Dahan-dahang umusad ang wheelchair. Nakaupo roon si Zhao Fugi. Paralisado dahil sa stroke, nakatungo ang bibig at tumutulo ang laway. Kahit nagising na siya, magulo na ang isip niya. Araw-araw, sa langit lang siya nakatingin. Habang paungon na sumisigaw ng 30 milyon. Mga pawikan ko. Tinitingnan ni Zhao Gang ang kalangitan sa malayo na tuloy-tuloy. Na bumababa ang mga transport helicopter. Habang naririnig ang hiyawan ng buong nayon.
Naisip niya ang dati. Na dahil lang sa 500 yuan, minamaliit niya si Linye. Naisip din niya na para lang sa kaunting dibidendo, pinalayas niya ang tunay. Nahenyo sa teknolohiya. Linye. Ibalik mo sa akin ang buhay ko. Iyon sana ang yaman ko. Akin iyon. Parang nabaliw siyang sumugod. Papunta sa direksyon ng paglapag ng helikopter. Pero hinarang siya ng ilang matipunong mga gwardiya at itinapon sa kanal na parang sisiw. Sakto namang dumaan si Linye sakay ng sasakyan. Ni hindi man lang niya binaba ang bintana. Para tingnan ang mag-amang iyon. Para sa kanya ngayon, ang mag-amang Zhao ay hindi pa nga kasintulad ng alikabok sa tabing daan. Pagkalipas ng 1 buwan, tinanggap ng nayon ng Luoxia ang pinakamarangyang araw sa kasaysayan. Binalutan ng ilaw at palamuti ang buong nayon. At ang pulang karpet mula sa bungad ng nayon ay umabot hanggang sa hardin ng mahiwagang prutas sa likod bundok. Libu-libong bisita mula sa buong mundo ang nagtipon dito. Pati ang mga nasa malayo na kinatawa ng maharlikang pamilya sa gitnang silangan ay nagpadala pa ng tao na may dalang regalong purong ginto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Si Su Qingqing ay nakasuot ng isang puting-puti na custom wedding dress na may daan-daang mumunting kumikislap na diamante. Kaya na niya mag-isa ang ama ni Su na naglalakad. Magkahawak kamay, dahan-dahang tumapak sa pulang karpet. Ngayon, si Su Qingqing, hindi lang general manager ng Qingyi Group, kundi pati sa lalawigan ng Jiangnan. Ang pinaka-eleganting sosyalita. Sa matagal na pag-aalaga ni Linye, ginawa niyang kasing puti ng niebe ang balat nito. At sa kanyang mga mata ay may di pa kailanman naranasang kumpiyansa. Nang ibigay ni Tatay Su ang kamay ng kanyang anak na babae. Sa kamay ni Linye, namula ang mga mata ng matanda. Lin, isa lang ang mahal kong anak na babae. Mula ngayon, ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Mas mahigpit na hinawakan ni Linye ang kamay ni Su Qingqing. Sa harap ng buong nayon at ng mga bisita mula sa buong mundo. Maagap na ipinahayag. Ako, si Linye, ay nagsimula sa pinakamababang antas. Na dati itinuring na langgam. Ngunit ang kapalaran ko ay nasa akin, hindi sa langit. Mula ngayon, si Qingqing ang tadhana ko. Ang nayon ng Luoxia na ito. Ang malawak na taniman ng prutas na ito. At ang lahat ng yamang dagat sa mundo. Ay lahat handog ko sa kanya bilang pagpupugay. Umuugong ang palakpakan sa ibaba ng entablado. Sa sandaling iyon, mula sa direksyon ng sapa ng Juehu, ay may narinig na. Napakalakas na lagaslas ng tubig na parang dagundong ng dragon. Wala. 20 napakalalaking gintongkoy ng dragon vein. Sabay-sabay na tumalon mula sa tubig. Sa ilalim ng araw, bumuo sila ng isang napakalaking ginintuang arko. Ang dambuhalang dantaong emperador na pawikan ay gumapang din paahon sa pampang at nagpakawala ng mababang ungol. Parang bumabati sa isang hari. Yumukod si Linye at mariing hinalikan ang mga labi ni Su Qingqing. Bumuhos sa himpapawid ang mga pulang talulot. Habang ang helicopter sa himpapawid ay nagbuga ng makulay na usok at bumuo ng napakalaking letrang King at letrang Ye. Pagkalipas ng maraming taon, ang nayon ng Luoxia ay matagal nang pinalitan ng pangalan na Pok Paraiso ng Qingye at naging pinakaprestihiyosong reserbasyong pangkalikasan at luho at sariwang produkto na sentro sa tuktok ng pinakamatayog na bundok sa likuran. Sa ilalim ng punong melokoton na iyon, mahilig pa ring humiga si Linye sa tumba habang upuan. Habang may hawak siyang isang pitsel ng espiritong tsaa at nakatanaw sa di kalayuan. Sa damuhan ng 2 bata na naghahabulan at naglalaro. Si Su Qingqing na ngayon nasa likod na ng entablado ay nakaupo sa tabi niya. Banayad siyang pinapaypayan. Kuya Lin, tumawag na naman kahapon si Xuizong. Sabi raw na ang batch ng Yuehua na malalaking alimango ay ipapa-auction sa Dubai. Sa presyong 1 milyon bawat isa. Tinanong kung kailan natin madadagdagan ang supply. Napapikit ng bahagya si Linye at tiningnan ang jade pendant sa kanyang dibdib na naging kasing linaw ng kristal na para bang may dumadaloy na asul-berdeng likido sa loob. Bahagyang umiti at sinabing huwag magmadali. Habang mas malakas ang alon, mas mamahalin ang isda. Ang mga alaga nating kayamanan ay dapat maghintay ng taong nakatadhanang tumanggap.